Napakasakit. Pumutok na ang panubigan. Bilis! May matinding pagdurugo ang pasyente. Ihanda ang operasyon agad. Salamat sa pagpunta Dr. Su dito sa aming ospital para magbigay ng gabay. Isang karangalan po para sa akin. Ang makipagtulungan sa inyo. Maligayang pagdating. Nagawa niyo pang magtalik habang buntis? Wala ba kayong paki sa buhay niyo? May malubhang problema siya sa kanyang matres ngayong 5 buwan na ang tiyan. Napakapanganib ng operasyong ito. Tawagin na ang eksperto. Bilisan nyo! Ang asawa ko hindi kaya niya malalaman to. Hindi iyan mangyayari. Nasa pangalawang ospital tayo. Hindi ito ang City Central Hospital, okay? Ayos lang ang lahat. Director Su, dito po tayo. At heto naman, ang ating reception area. Dr. Su, may pasyenteng nagdurugo matapos makipagtalik habang buntis? Ikaw lang ang tanging makakagawa ng operasyong ito. Bilis! Ayusin na ang operasyon. Asawa ko. Huwag kang mag-alala. Pagkapanganak sa bata, magpapakasal na tayo agad. Sige, magpapakasal tayo. Doktor, salamat at nandito na kayo. Bilis, tulungan niyo siya. Doktor, pakiusap po. Tara, bilis. Doktor, tulungan niyo po siya. Asawa ko. Doktor, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kailangan niyo pong iligtas ang asawa ko at ang magiging anak namin. Basta't mailigtas niyo siya, kahit magkano pa ay ibibigay ko sa inyo. Asawa mo siya? Oo, siya ang asawa ko. Ito, kasalanan ko rin ito. Nawalan ako ng ingat. Kaya ka napahamak ng ganito. Ngayon ka pa magsisisi? Nang nagpapakasaya kayo, bakit hindi mo naisip ang kalagayan niya? Doktor, hindi po niya kasalanan. Ako ang may sala. Ako po, hindi ko lang po napigilan. Kasalanan ko rin? Dahil masyado kang mapangakit? Hindi ko na talaga natiis. Lumabas kayo? Huwag niyo akong gambalain sa operasyon. Lumabas na kayo. Sige? Sige po, bilisan niyo po ha. Doktor, nakikita kita. Parang napakapamilyar mo sa akin. Hindi ba tayo ay nagkita na dati? Ligtas na sa panganib ang pasyente sa ngayon. Sabihin mo sa pamilya niya, huwag siyang hahayaang maging emosyonal. Dahil baka bumuka ang sugat at mapahamak ang bata sa sinapupunan. Sige po. Dito pa talaga sa ospital ko nahuli ang asawa kong may ibang lalaki. At dahil nakamask ako, hindi niya man lang ako nakilala. Doktor, kumusta na po ang asawa ko? Tinawag mo ang babaeng iyon na asawa? Alam ko pong mali ang ginawa namin. Habang buntis siya, pero talagang mahal na mahal ko lang siya. Tabi, pupunta muna akong banyo. Bumalik kayo agad. Kailangan kayo ng asawa ko. Ganyan mo ba talaga ako kaisa-isa? Para sa ating anak, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta't magsasabi ka sa akin ng totoo. Hello, mahal. Nasaan ka? Ako.
Nag-overtime sa kumpanya. Busy ako. Wag mo akong gambalain. Talaga bang nag-overtime ka? Ano bang problema mo? Ibababa ko na ito. Sampung taong pagsasama at ang ipinalit niya ay kataksilan pala. Yueyu? Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Ingatan mo ang katawan mo. Huwag mong hayaan ang ibang tao na mapahamak ang anak natin. Ikaw talaga ang nakakaunawa sa akin. Kung ang ugali ni Suran ay kahit isang bahagi lang ng sa iyo, hindi sana ako nahihirapan sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Tana, huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Sisiguraduhin kong magiging masaya kayong mag-ina. Chu Yue. Anong overtime ang pinagsasabi mo? Nag-overtime ka ba sa kama ng ospital? Suran, bakit ka nandito? Doktor po. Pero ako, parang nakita. Parang pamilyar ka sa akin. Hindi ba't nagkita na tayo dati? Hindi siya maaaring maging doktor na mag-oopera sa akin. Ano bang tinitignan mo? Kliyente ko siya. Sumakit ang tiyan ko, kaya sinamahan niya ako rito. Bakit? May problema ba? Oo nga. Magkaibigan lang kami. Magkaibigan lang? Eh, itong resibo ng ospital, paano mo ipapaliwanag ito? Ang nakapirma rito bilang pamilya ay si Song Fei. Paano mo ito ipapaliwanag? Walang hiya ka. Dekano? Narito na, si Director Su. Nagsimula na ba ang palitan ng kaalaman? Kanina pa po dumating si Director Su at may mga kapamilya ng pasyente na nagmamakaawa sa kanya para sa operasyon. Ano? Anong klaseng trabaho ang ginagawa nyo? Ngayon nyo lang sinabi sa akin ito. Buksan agad ang lahat ng CCTV sa ospital. Nakatuon dapat kay Director Su at magkaroon ng live broadcast. Kailangang maipakita ang palitan na ito sa mas marami pang tao. Opo. Dekano, nagsimula na po ang live stream. Ito ay para sa palitan ng kaalaman, kaya baka wala masyadong manood. Siyempre, dahil hindi naman ito para maging sikat sa internet. Bakit si Director Su at ang mga pasyente ay nagkakagulo? Isa siyang espesyal na bisitang inimbitahan natin. Iyon po. Sila ang pasyente at ang pamilya nito. Bakit kailangang dumating sila para gambalain ang doktor? Tama na ang usapan. Puntahan natin agad doon. Huwag nating hayaang mapahamak si Director Su. Sige po. Grabe, may nahuli silang nagtataksil. Mr. Su, huwag mong sabihing, iniisip mong ako ang kalaguyo ng asawa mo? Nakakatawa ka? Ngayon lang ako nakakita ng taong nagpipilit na pinagtataksilan siya ng sariling asawa. Ano bang ginagawa mo? Masama ang pakiramdam ko. Hinatid lang niya ako sa ospital. At dahil kailangan ng pirma para sa operasyon, pinagpanggap ko lang siya. Ano naman ang problema doon? Pinagdududahan mo siya. Imbis na magpasalamat ka sa kaniya. Ang lalaki ka ba talaga? Humingi ka ng tawad sa kaniya ngayon din. Pinapasori mo ako sa kabit mo? Sige na. Huwag mo na akong hingan ng tawad. Hindi ko deserve yan. Yue. Nalulungkot ako para sa iyo. Dahil mayroon kang walang kwenta at silosong asawa. Naaawa ako sa sitwasyon mo. Hayaan mo na. Alis na lang ako. Huwag kang umalis. Suran, huling beses ko na itong sasabihin. Humingi ka ng tawad kay Song Fei. Kapag hindi ka humingi ng tawad, pupunta ako sa doktor para alisin ang batang ito. Dahil lang sa ibang lalaki?
Ititapon mo ang batang 10 taon nating hinintay? Magsasabi ka ba ng sorry o hindi? Hihingi ka ba ng tawad? Ako! Sabi ng doktor, huwag siyang gagawing emosyonal. Dahil kung bumuka ang tahi niya, mapapahamak ang bata. Sige. Hihingi ako ng tawad. Pasensya na. Yun lang? Ano pa bang gusto mo? Sa paghingi ng tawad, dapat ay taos puso, kahit man lang sana. Buisit! Ikaw, Mahal ko! Asawa ko! Huwag mo akong takutin ng ganyan. Ayos ka lang ba? Suranan. Talaga bang hindi ka titigil hanggat hindi ako napapahamak? Pati na ang batang nasa sinapupunan ko ay ikinakahiya ka. Ngayon din, lumayas ka rito. Palalayasin mo ako? Lumuhod ka. Kung hindi ay lumayas ka rito. Hayaan mo na. Tama na yan. Lumayas ka na. Ano na? Gusto mo pa bang makitang mapahamak ang batang daladala ni Yueyu? Sino ang nagtatangkang sakta ng apo ko? Sino ang nananakit sa apo ko? Ma, Wag mo akong tawaging mama. Isa kang walang silbi. 10 taon na, ngunit hindi mo pa rin nabubuntis si Yueyo. Nagdududa na ako kung may problema ba sa katawan mo? Hindi ka talaga tunay na lalaki. At may gana ka pang gumawa ng gulo rito. Tia, Si Xiao Fei pala. Kapag may oras ka, pumunta ka sa bahay para kumain. Matagal-tagal na rin nung huli ko kayong nakita. Kayong mga kabataan, bakit kailangang maging masyadong agresibo kaya muntik nang mawala ang bata? Tingnan niyo kung paano. agresibo? Ibig sabihin, matagal na niyang alam na nagtataksil si Chuyue. Habang ako ay palaging walang kaalam-alam sa totoo. Ma, naiinis ako kapag nakikita ko siya. Paalisin mo na siya rito. oo nga po Tia. Hindi niyo po alam ang nangyari kanina. Sobrang pinagalit niya si Yueyo hanggang sa sumakit ang tiyan nito. Hindi. Hindi ako maaaring umalis. Kung aalis ako, malalagay sa panganib ang buhay niya at ng bata. Kalokohan. Yung doktor na nag-opera kay Yueyo kanina ay napakagaling na profesional. Dahil sa kanya, magiging maayos ang lagay ni Yueyo at ng bata. Wala kang kinalaman dito. Walang hiya ka. Pero ako ang kanina. Huwag mong sabihing, gusto mong palabasin na ikaw ang nag-opera kay Yueyo kanina? Hoy, Suran, pati ba naman ang kredito na para sa iba ay gusto mo ring nakawin? Suran, talagang pinatutunayan mo na karapat-dapat ka talagang hamakin. Suran, bakit ba nagwawala ka pa rin? Ha? Gusto mo bang saktan si Yueyo pati na ang anak niya? Wala akong ginagawang masama. Wala? Kung wala, lumayas ka na rito. Lumayas ka. Hindi ako maaaring umalis. Hindi pa tapos ang delikadong kondisyon ni Yue. Kung aalis ako baka hindi siya. Bitawan niyo ako! Ikaw, may lakas ka ng loob na saktan ako? Sobrang ka na, Suran. Ang lakas ng loob mong sakta ng matatanda. Tao ka pa ba? Bulag ka ba? Sino ang nanakit sa kanya? Suran, ano naman kung sinaktan ka ng mama ko? Bakit hindi mo na lang tanggapin? Siya ay mas nakatatanda. Ang masaktan ka ng kaunti. Ano bang masama doon? Tama, paparusahan ng langit ang nananakit ng nakatatanda. Tia, hindi ba't ang kamay na ito ang ginamit niya para saktan ka? Ipaghihiganti kita? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Tatabasin ko ang masama mong kamay. Humingi ka ng tawad sa mama ko ngayon din. Ito ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Huwag kang humanap ng sakit ng katawan. Anong tawad? Walang hihingi ng tawad. Naglakas loob siyang saktan ako, kaya dapat lang siyang maturuan ng leksyon. Samantalang si Xiao Fei, marunong siyang mag-alala sa akin. Hindi mo ba marunong mag-alala sa sarili mong ina? Chu Yue, na may kinalaman ka sa iba. Alam ko ang lahat. Dapat sana ibibigyan kita ng pagkakataong magtapat. Dahil para sa ating anak, tiniis ko ang lahat. Ngunit hindi ko akalain na Anong pakialam ko? Alam mo na pala. Anong gagawin mo? Totoo, may kasama akong iba at pinagtataksilan nga kita. Anong magagawa mo? isara mo ang iyong maduming bibig. Siguradong iiyak ka rin mamaya. May lakas ka ng loob na saktan ako? Talagang sinasaktan mo ako, ha? Chu Yue, dapat na natin siyang tapusin para magtanda ka na. Para sa bata, kailangan kong magtiis muna. Hindi dapat ma-stress si Chu Yue. Sige. Hihingi ako ng tawad sa kanila. Pasensya na. Ngayon ka lang hihingi ng tawad. Huli na ang lahat. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Ano?
Makikipaghiwalay ka sa akin? Tama, maghiwalay na kayo. At dahil ikaw ang may kasalanan, nanakit ka pa ng matanda, aalis ka ng walang bitbit kahit anong yaman. Sinabi ko nang hindi kita sinaktan at siya ang nangaliwa. O bakit? Anong magagawa mo kung alam mo na? Kung nangaliwa kami, wala nang magbabago. Hindi lang kami nagsasama. Pati ang batang iyan ay sa akin. Kayo, alam niyo na pala ang lahat. Chu Yue, paano mo ito nagawa sa akin? Oo, nangaliwa ang anak ko. Pero hindi ba't dahil sa iyo iyon? Wala ka kasing kakayahan na magkaanak, pinabayaan mong maging malungkot ang buhay ng anak ko? Ilang taon kanyang sinamahan, pero ni minsan hindi siya nabuntis. Pero kay Song Fei, isang beses lang, buntis na agad. Tingnan mo, isipin mo nga, kanino bang problema ito? Suran, kung ako sa'yo, luluhod ako ngayon para magpasalamat sa akin. Dahil sa akin at sa asawa mo, magkakaroon ka na rin ng anak. Kahit paano, hindi ka na nila pagkatawanan. Walang hiya ka. Pagtatanggol ko lang ang sarili ko at tatapusin na kita. Songran, tumigil ka na. Tama ang sinabi ni Song Fei. Isa ka talagang talunan at walang silbi. Bakit may sugat siya? Diyos ko po, doktor, tawagin niyo ang doktor, dali. Hoy, bilisan niyo. Umalis kayo. Doktor po. Hahanapin ko na muna ang doktor kanina. Wag na. Ako ang doktor na tinutukoy mo. Sa ganitong sitwasyon, at heto ka pa rin at nagsasabi ng mga halatang kasinungalingan, talagang kinamumuhian kita. Ang doktor kanina, magaling ang kaniyang kakayahan. Dahil sa kanya, tiyak na magiging maayos si Yueyu. Sino ka ba sa akala mo? Akala mo ba ay ikaw ang gumawa noon? Kung ganoon, sabihin mo, sino ang doktor na iyon? Bakit mo biglang tinatanong ang tungkol doon? Sinusubukan mo bang manggulo ng sinasadya? Gusto mo bang saktan ang anak ko? Ay naku, ikaw, napakawalang silbi mong lalaki. Balak mo bang mapahamak ang apo ko, Layas? Upang mapigilan ang panggugulo niya, kailangang bigyan siya ng leksyon. Tama, tama. Tama ang sinabi mo. Ginamit niya ang kamay na ito para saktan ako kanina, parusahan muna siya, at pagkatapos ay bilisan nating hanapin ang doktor. Hindi pwede. Ginamit ko ang kamay na ito para operahan siya. Ako lang ang tanging makakapagligtas sa kaniya. Mukhang natatakot ka na, no? Napakayabang mo. Tama ang sabi ni Afei. Para makasiguro tayo, pilayan niyo siya. Huwag na tayong magsayang ng oras sa kanya, bilisan mong parusahan siya, tapos hanapin na ang doktor. Nakikita mo ba? Kami ang tunay na pamilya, kasama ang batang dinadala ni Yueyu. 4 kaming bubuo sa pamilyang ito. At ikaw, isa ka lang hamak na loko-loko. Talo na ako ng tuluyan. Pagsisihan niyo ang ginagawa niyo. Hindi ko pagsisihan to, ha ha ha. Tingnan natin ngayon kung paano ka pa makakaangal. Hahanapin ko na ang doktor ngayon. Ano bang tinitingin-tingin mo? Kung hindi dahil sa balak mong manakit sa anak namin ni Afei, bakit niya parurusahan ng isang mong kamay? Ngayon, sisihin mo ang sarili mo. Anak ko, bakit mo pa kinakausap ang talunang iyan? Naku, tingnan mo, ang daming nawawalang dugo. Diyos ko, nag-aalala na ang nanay. Darating na po ang doktor agad. Halika rito, tignan nyo. Bilisan nyo at tignan nyo ito. Tulungan nyo ang asawa ko, sumasakit ang tiyan niya, at may aksidente ring nangyari. Nasaan na ang doktor? Nasaan na yung doktor kanina? Hindi ba't sinabing wag masyadong pakalabisin ang emosyon ng pasyente? Kung hindi, ang ina at ang bata ay mapupunta sa panganib. Opo, kasalanan po namin ang lahat. Kasalanan po namin lahat. Pakitawag na agad ang doktor kanina. Dapat nyo pong iligtas ang anak ko. Nurse! Iligtas mo po ang anak ko. Iligtas mo po siya. Sa sitwasyong ito, hindi na lang tungkol sa kung maliligtas ang bata. Sa lagay mong iyan, ikaw mismo ay hindi sigurado kung makakaligtas ka pa. Nurse, pakiusap po. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Hindi pa ako pwedeng mawala. Hindi pa ako pwedeng mawala. Hanapin niyo po ang doktor kanina. Bilisan niyo at hanapin siya. Hindi po si Direktor Su doktor sa ospital na ito. Ang maoperahan kanya ng isang beses ay dahil na lang sa kanyang kabutihan. Dahil sa ginawa niyo, sigurado akong hindi na siya papayag na operahan ka pa uli. Gagawa po kami ng paraan. Basta ba pumayag si Director Su na pumunta at operahan kami? Gagawin ko ang kahit anong gusto nyo. Opo, basta si Direktor Su ay handang iligtas ang anak ko kahit palumuhod ako sa kanya, gagawin ko. Sige, susubukan kong tawagan si Direktor Su. Pero kung papayag ba siya o hindi, wala na akong kinalaman doon. Hello? Direktor Su,
andito ka lang pala. Siya po ang doktor na nag-opera sa inyo kanina, si Director Su. Isa siyang eksperto mula sa ospital ng lungsod. Dahil nandito siya, siguradong matutulungan ka niya. Hindi maaari. Hindi siya ang nag-opera sa akin. Hindi siya. Siguradong imposible iyan. Alam ko na, siguradong nagkampihan kayo ni Suran para lokohin kaming lahat, hindi ba? Imposible. Hindi iyan magagawa ng talunang iyon. Ano bang pinagsasabi niyo? Isang eksperto si Director Su mula sa ospital ng lungsod at ang operasyon ng pasyente kanina ay siya ang gumawa. Ang magligtas ng buhay. Paano iyon magiging panloloko? Director Su. Director Su, ang iyong kamay. Sinong gumawa sa iyo nito? Tumawag ka ba ng 911? Ma, masakit ang tiyan ko. Ayos lang iyan. Dr. Su, kaya mo pa bang mag-opera? Malakas ang dugo ng pasyente at may posibilidad na mawala ang bata. Kapag nagtagal pa ito, posibleng manganib ang buhay ng ina at ng bata. Sa tindi ng sugat ng kamay ko, hindi ko man lang mahawakan ng maayos ang scalpel. Subalit, tungkulin ng doktor na magligtas ng buhay. Ihanda na ang operasyon. Hindi. Hindi pwedeng siya ang mag-opera. Si Dr. Su ay ang ekspertong pumunta sa ospital namin para sa academic exchange. Ang operasyong ito na may mataas na panganib, siya lang ang tanging makakagawa nito. Imposible. Ang doktor na nag-opera sa akin ay hindi siya. Paano niya magagawang operahan ako? Emergency ang sitwasyon noong oras na yon? Akala mo ba ang lahat ng tao ay katulad nyo na walang konsensya? Chu Yue? Alam mo ba noong mga oras na yon kung gaano kasakit para sa akin? Ang asawa ko sa loob ng 10 taon, nabuntis pala sa anak ng ibang lalaki. At higit pa riyan, kailangan ko pa ngayong iligtas ang batang ito. Dr. Su, tatawag ako ng doktor para sa iyo. Kailangang magamot agad ang sugat sa kamay mo. Sandali. Tatawag ka ng doktor para sa kanya. Paano naman ang anak ko? Ang mga kamay ni Dr. Su ay mga kamay na nagliligtas ng buhay. Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi makakasagot ang ospital namin. Hindi pwede. Ngayon din ay magpadala kayo ng tao para operahan ng asawa ko, bilis. Tama. Ang kamay ni Suran ay kaunti lang naman ang sugat. Paano siya maikukumpara kay Yue at sa dinadala niyang bata sa sinapupunan? Ganyan ba talaga kayo magtrato ng mga pasyente sa ospital na ito? Dr. Su, Unahin mo na ang problema niya. sige po. Afe, ang anak natin, hindi naman kaya. Ang mawala ang bata, Walang mangyayaring masama. Yung maliit na nurse na iyon ay alam lang magsalita ng walang kabuluhan. Halatang nakipagtsabuatan siya kay Suran para pagsilbihan tayo ng kasinungalingan. Napakabata pa ni Suran. Paano siya maikukumpara sa mga doktor na bihasa na at may karanasan? Siguradong tinatakot lang niya tayo. Huwag kang mag-alala. Napakakitid ng utak ng lalaking ito. Kapag nakalabas na tayo, makikipagdiborsyo na tayo sa kanya. Sana lang, mamaya ay hindi kayo lumuhod at magmakaawa sa akin. Dahil kahit magmakaawa pa kayo, huli na ang lahat. Narito na po ang doktor. Doktor, salamat naman at dumating ka na. Bilisan mo, tulungan mo siya. Siya pala yun. Sa kalagayan niyang ito, wala na kaming magagawa pa. hindi maaari. Hindi maaari. Doktor ka po. Bakit mo nasasabi ang mga ganiyang bagay? Karapat dapat ka ba sa suot mong uniformeng iyan? Kailangang maging totoo ng doktor. Nagsasabi lang siya ng totoo. Nandito naman si Director Su, di ba? Nandito siya pero tinawag niyo pa kami. Talagang nagsasayang lang tayo ng oras, hindi ba? Dr. Su, ano pong nangyari sa kamay niyo? Sige na, huwag niyo munang intindihin ang lalaking iyan. Paano na ang buntis? Magsalita ka naman. Hindi na pwedeng operahan ang kamay ko. Dr. Zhang, kayo na ang bahala rito. Nasasaktan pa rin ang kamay mo. Hong na, ihatid mo agad si Dr. Su para mabigyan ng lunas. Opo. Dr. Su, sumama ka sa akin. Paano niyo nasasabing wala na kayong magagawa? Kapag may nangyaring masama sa anak ko at sa apo ko, mananagot ang ospital niyo? Pasensya na. Alam ko na, siguradong sinasadya ni Sura na gumanti sa atin. Hindi ba? Hindi niya inayos ang operasyon? Dahil kung hindi, bakit ka papalabas pa lang sa operasyon? Ay may problema na naman. Siguradong si Suran iyan. Napaka mapagtanim ng galit ng lalaking iyon. Kung mapahamak man ang anak ko, talagang pagbabayarin ko siya. Tama na. Kung hindi dahil kay Dr. Su, ay wala na sana ang pasyente. Huwag na natin itong pag-usapan. Dalhin na siya sa emergency room.
Hindi maayos ang kalagayan ng sanggol. Mukhang maaaring mawala ang bata. Anong sabi mo? Maliban na lang kung tutulong si Director Su. Si Director Su ang pinakamagaling na doktor. Sa ngayon, mabibigyan lang namin ang pasyente ng gamot para maging stable ang lagay niya. Wala na bang ibang paraan? Magsalita ka. Pwedeng alisin ang bata para maligtas ang buhay ng asawa mo. O kaya naman, hanapin niyo na lang si Director Su. Hindi pwede. Ngayon din, umalis na kayo agad at humanap ng ibang eksperto. Kailangang maligtas ang asawa ko. Narinig niyo ba? Hindi na aabot. Hindi na makakarating ang mga eksperto mula sa ibang probinsya. Sa High City, si Dalubhasang Su lang ang makakagawa nito. Nay, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Yue. Ayos lang ang lahat. Hahanapin ko na si Suran ngayon. Sisiguraduhin kong matutulungan ka niya. Hintayin mo ako. Director Su, malalim na ang sugat mo sa kamay. Gusto mo bang tumawag ako ng 911? Wag na. Tulungan mo na lang akong kumuha ng medical report para hindi na sila makagawa pa ng gulo. Tama. Mukhang mahilig nga silang gumawa ng gulo. Suran, makinig ka. Ang operasyon na ito ay kailangan mong gawin. Palagi ko sa inyong sinasabi, ako ang kanyang attending physician. Pero ano ang ginagawa ninyo sa akin? Tinutusok lang naman kita ng mahina, di ba? Gaano ba kasakit yan, ha? Gawin mo na ang trabaho mo. Sugatan ang kamay ko. Hindi ko kaya. Suran, kaunti lang naman ang dugo na nawala sa iyo. Kailangan ba talagang ganyan ang reaksyon mo? Napaka-OA mo naman. Kayong magina, sobrang walang hiya nyo at paulit-ulit na sinasagad ang pasensya ko. Nangaliwa ang anak mo. Hindi ko anak ang dinadala niya. Tapos ngayon magkakampi pa kayo. Para saktan ang kamay ko ng ganito. Ngayon, inuutusan niyo pa akong iligtas siya. Ang doktor ay dapat may malasakit. Kung ganyan kababa ang pasensya mo, bakit ka pa naging doktor? Minsan ko na siyang iniligtas. Ginawa ko na ang tungkulin ko bilang doktor. Xiaofei, huwag ka nang makinig sa mga walang kwentang sinasabi niya. Pumunta na tayo sa emergency room. Hihintay tayo ni Yue. Bitiwan mo ako. Kung hindi ka tutulong ngayon, sisirain ko ang kamay mong yan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Tutulong ka ba o hindi? Uulitin ko sa huling pagkakataon. Hindi ko kaya. At hindi ko gagawin. Napakasama mong tao. Baog ka ba? Kaya ba gusto mo ring mapahamak ang bata sa sinapupunan ng iba? Ako, hindi pwedeng magkaanak. Para suportahan ang karir ng anak mo, sinunod ko ang lahat ng gusto niya, paulit-ulit akong nag-ingat para hindi siya mabuntis. Napakalaki ng sakripisyong ginawa ko. Pero siya, bigla na lang siyang sumama sa lalaking ito at nagbuntis pa ng anak niya. Tapos ngayon dahil sa kanya, nagkampihan kayo para saktan ang kamay ko. Sabihin nyo, sino ba sa atin ang talagang masama? Ano ngayon? Tatanungin kita. Ano ngayon? Kahit pa sumama siya sa akin, dahil lang yon sa wala kang kwenta, ngayon iligtas mo siya. Mahal, tingnan mo ito. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito, nakiapid na nga siya, binuntis pa ang asawa ng iba, tapos pinipilit pa yung lalaki na mag-opera. Grabe, sobrang lala. Kahit sa mga drama, hindi ganyan kalala. I-share ko ang livestream na ito sa group chat namin para makita ng lahat kung gaano kasama ang lalaking ito. Dapat lang i-share yan. Kahit pagbayarin niyo pa ako ngayon, hindi ako tutulong. Sinaktan niyo ang mga kamay ko ng ganito. Paano ko pa mahahawakan ng scalpel? Maliit na sugat lang yan, bakit hindi mo na lang tiisin? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa anak ko sa sinapupunan? Yue, bakit ka narito? Kung hindi ako pumunta, hindi ko makikita si Suran sa kaniyang mapagpanggap na ugali. Kumpara sa konsensya, maliit na bagay nga lang ito. Pero bilang isang doktor, ang kamay na ginagamit sa operasyon dapat ay matatag. Sinaktan niyo ako ng ganito. Paano ko hahawakan ng scalpel? Puro ka lang dahilan? Sa tingin ko, ayaw mo lang talagang isalba ang magiging anak namin ni Yueyu, di ba? Napakasama mo talaga. Wala akong pakialam. Kailangan mong isalba si Yue at ang bata sa loob niya, kundi ay hindi kita tatantanan.
Lahat kayo, hali kayo at tingnan nyo, ang lalaking ito na napakakitid ng isip, hinahayaan lang niyang may mapahamak. Ano man ang paraan na gawin mo ngayon? Uminom ka man ng gamot? O magpa-iniksyon ng pang-alis ng sakit? Sumama ka na sa akin agad para magligtas. Tara. Tara na, bilisan mo, halika na. Ayaw ko. Kapag hindi mo iniligtas ang anak ko ngayon, tatawagan ko ang nanay mo para sabihin ang lahat ng nangyayari rito. Anong sabi mo? Oo nga pala. Natatandaan ko na mayroon ka pang nanay na may sakit sa puso, di ba? Kung malalaman niya na ang apo na labis niyang inaasam ay anak ng ibang tao, hindi ko masisiguro kung hindi ba siya aatakehin doon. Inatake na ang nanay mo sa puso, ngayon ay nasa ospital siya. Kung kakayanin niya, depende na iyon kung ang mabait niyang anak ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kung wala na ang nanay mo, posible kayang ang tatay mo naman. Ang sumunod, Chu Yue. Hindi ba naging sapat ang kabaitan ng mga magulang ko sa iyo? ngayon, tutulong ka ba? O hindi? Diyos ko, hindi ba si Manager Chu ito? Ano? Tingnan nyo dali. Siya nga. Nakatuntong lang si Manager Chu sa chairman kaya nakapasok sa kumpanya. Ngayon, binabantaan pa niya si Young Master na dapat sa anak niya at ng kabit niya gawin ang operasyon. Wow, hindi ko akalain na ganyang klaseng tao pala si Manager Chu sa likod ng lahat. Chu Yue. Kung hindi dahil sa tatay ko, makaupo ka kaya bilang isang general manager? Sa ginagawa mong to, paano ka pa makakatagal sa kumpanyang ito? Huwag mo akong takutin gamit ang tatay mo. Ang Su Group ay naging ganito kalaki ang kumpanya dahil kalahati niyan ay galing sa pagsisikap ko. Saka, papasok na rin ang ating si Afei sa isa sa mga World Top 100 Enterprise, ang Longyun Group. Kumpara sa Longyun Group, ang pamilyang Su ay basura lang. Kung wala ako sa pamilyang Su, matagal na itong nalugi. Tama ang anak ko, umiere lang ang pamilyang Sunyo dahil sa anak ko, kaya huwag kayong masyadong mayabang. Ang taas ng tingin sa sarili. Kung hindi lang siya pinoprotektahan ni Chairman Su, matagal na siyang sinibak ng Board of Directors. Tama, wala siyang utang na loob. Napakabuti ni Chairman Su sa kanya, hindi natin hahayaang api-apihin na lang si Young Master. Isishare ko na itong live stream sa group chats ng mga iba pang kasamahan sa industriya. Tingnan lang natin kung sino pang kukuha sa kanya at sa kabit niya. Tama. Putulin na natin ang lahat ng oportunidad niya. Iyon nga, Ikaw. Ang kalusugan ng nanay ko, hindi kakayanin ng anumang gulo. Dati, kahit tutol siya, pinakasalan pa rin ng Chu Yue. Hindi na ako pwedeng gumawa ng kahit anong ikasasama ng loob niya. Tatanungin kita ulit, ililigtas mo ba o hindi? Kung hindi mo ililigtas, sisiguraduhin ko na ang nanay mo ay mawawala rin kasabay ng anak sa tiyan ni Yueyu. Bibilangan kita. 3, 2, 1. Ililigtas ko. Dahil panatag kayo na ako ang gagawa ng operasyon. Ano pa ba ang dapat kong ikatakot? Grabe, bakit parang may gagawing hindi maganda si Dr. Su? Sinasadya niya kayang sirain ang operasyon? Maraming nanonood sa livestream. Dapat wala siyang maiwang ebidensya. Suran, pinapayuhan kita. Maging profesional ka, iligtas mo ang anak namin ni Afei, at paglabas ko rito, hindi ko sasabihin sa lahat na sa loob ng maraming taon ay hindi ako nabuntis dahil may problema ka. Suran, pumasok ka na sa loob ngayon din. Basta't mailigtas mo ang bata, malaking utang na loob yon sa amin. Suran, naka-video na ang lahat ng ginagawa mo. Kapag may nangyaring masama kay Yueyu at sa bata, sisirain ko ang reputasyon mo. Naku, Xiaofei, napakatalino mo talaga. Kasi kung hindi, baka kung ano pang gawin ng lalaking iyan at wala tayong magagawa roon. Ang mga masamang taong tulad ni Suran ay kayang gawin ang kahit ano. Ngayon, simulan mo na ang operasyon. Sandali lang. Hindi siya pwedeng mag-opera. At sino ka naman? Tanging si Suran lang ang makakaligtas sa apo ko. Sino pang gagawa niyan kung hindi siya? Huwag kang makialam. Siya po ang direktor ng hospital na ito. Dekano Chen, Director Su, ngayong umaga lang natapos ang aking napakahalagang operasyon. Pasensya na kung hindi kita agad. Naasikaso ng maayos. Sige na Suran, huwag mo nang sayangin ang oras. Ang operasyong ito ay hindi pwedeng gawin ni Dr. Su. Pumayag na si Suran sa sarili niya. Sino pang mag-oopera kung hindi siya? Ang kamay ni Dr. Su ay may pinsala sa nerves. Sa ganitong sitwasyon, pinipilit niyo pa rin ba siyang mag-opera? Sugat lang naman mula sa kutsilyo iyon. Paanong nagkaroon ng pinsala sa nerves? Aba, nung binuksan ko ang video record sa phone ko, doon naman dumating ang direktor. Napakalaking coincidence naman, hindi ba? Suran, tingin ko ayaw mo lang talagang mag-opera, kaya sadyang nagpasundo ka pa.
para ipatigil ito sa direktor? Huwag niyo isisi ang lahat sa akin. Sinabi ko na, kailangang maging matatag ang kamay ng doktor. Hindi ko man lang mahawakan ng surgical knife, paano ako mag-oopera? Pinipilit niyo lang ako. Ang operasyong ito ay hinding-hindi mo dapat gawin. Naka-live broadcast ito sa buong network ngayon. Kung sakaling mabigo ang operasyon, ang hospital at ang sarili mo ay masisira ang pangalan. Live broadcast sa buong internet? Oo. Nais ko lang sana isulong ang akademikong pagpapalitan. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang lahat. Alam na naming lahat ang tungkol sa iyo. Pati ang mahigit 100,000 netizens na ito ay alam na rin. Ano bang pinagbubulungan niyo riyan? Isa ba itong sabuatan? Ngayong nabuko na namin kayo, nataranta na kayo, no? Huwag mong isiping porke direktor ka, ay mataas ka na. Kapag ang anak ko at ang magiging apo ko ay nagkaroon kahit munting problema sa ospital nyo, sisirain ko ang reputasyon ng ospital nyo. Kayo ang sisira sa sarili niyong reputasyon. Wala akong pakialam. Ano ba ang sinabi ng direktor na ito sa iyo? Pero ang operasyong ito ay mismong ikaw ang nangakong gagawin. Lalaki ka ba talaga? Suran, kapag hindi mo itinuloy ang operasyong ito, ipapakalat ko ang videong ito. Sasabihin ko sa lahat na hinayaan mo lang silang mapahamak. Sige, gagawin ko. Director Su, makinig ka sa akin. Hindi mo pwedeng gawin ang operasyong iyan. Dekano Chen, alam kong para ito sa ikabubuti ko. Pero ang operasyong ito ay kailangan kong gawin. Sa kalagayan ng kamay mong iyan, gusto mo pang mag-opera? Sasabihin ng iba na nababaliw ka na. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko ring mag-opera gamit ang kaliwang kamay ko. Dahil natatakot akong magkaroon ng aberya, ay noon ko pa pinagsasanayan ang kaliwa kong kamay. Walang magiging problema sa paggamit ng kaliwang kamay. Suran, kung kaya mo naman palang mag-opera, bakit kailangan mo pa mag-inarte kanina? Sinasadya mo talagang huwag kaming tulungan. Mabuti naman at natauhan ka. Kahit pa kaya mong mag-opera, bago ang lahat, dapat ay hayaan silang pumirma muna ng waiver para sa anumang pananagutan. Disclaimer form? Ito ay isang high-risk na operasyon at habang ginagawa ang operasyon, kung magkaroon man ng anumang aksidente, kayo na ang may pananagutan doon dahil walang kinalaman ng Dr. Su dito. Tama nga ang hinala ko na wala silang balak ayusin ang operasyon sa atin. Suran, napakasamang tao mo talaga. Nagkamali ako ng tingin sa iyo sa loob ng maraming taon. Napakagaling ni Director Su. Nakakagawa siya ng operasyon gamit ang kaliwang kamay. Matalino rin ang direktor. Dapat lang napapirmahin sila ng disclaimer. Tama, kitang-kita naman na hindi mapagkakatiwalaan ang pamilyang ito. Hindi maaari. Hindi pwedeng pirmahan ang disclaimer na ito. Kapag pinirmahan natin to, at kung magkaroon ng problema si Yue, paano na tayo makakahingi ng hustisya? Handa akong gawin ang operasyong ito, pero alam ko ang inyong mga maruming paraan. Nag-aalala ako sa kalusugan ng tatay ko, pero kung hindi kayo pipirma, ang operasyong ito, ay hindi ko na itutuloy. Hindi ko alam kung nanonood ba si tatay ng livestream. Sana ay hindi siya masyadong magalit para hindi lumala ang sakit niya. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang matakot. Kahit pa pumirma tayo sa disclaimer form na iyan, ano naman? May video tayo sa cellphone natin. Kung may mangyaring masama sa iyo at sa bata, gagamitin natin ang video na ito para pagbayarin sila ng husto. Wala na tayong oras na dapat sayangin. Baka mas mabuti na pirmahan na lang natin to. Pwede na bang mag-opera ngayon para mailigtas ang anak ko? Hindi ka ba natatakot na gamitin ko ang disclaimer na ito para hayaan na may mangyaring masama sa iyo at sa anak mo? Para malaman mo, marami akong mga kaibigan na nasa digital media. Sa oras na ang video na nasa cellphone ko, kung magkaroon man si Yue at ang bata ng anumang masamang mangyayari, sisiguraduhin kong matatanggap mo ang matinding galit mula sa milyon-milyong netizens. Gusto ko ngang makita kung sino ba sa ating dalawa ang mapapahiya sa harap ng maraming tao. Mukhang medyo nawawala siya sa sarili. Sa tingin mo ba may gagawin siyang hindi maganda? Huwag kang matakot. Kapag may nangyaring masama kay Yue, talagang parurusahan ko siya ng sobra. At kahit pa maging matagumpay ang operasyon niya, sisiguraduhin ko pa rin na masisira ang pangalan niya. Dr. Su, Ano? Naman! Walang kasalanan ng bata. Nangangako ako.
Nangangako ako. Maging tapat sa propesyon ng medisina at iaalay ang sarili para sa kalusugan at kapakanan ng sangkatauhan. Irirespeto ko ang buhay at pangangalagaan ang dignidad at karapatan ng pasyente. Gagamitin ko ang aking kaalaman at kakayahan upang magbigay sa pasyente ng pinakamahusay na serbisyong medikal. Nangangako, Suran. Isa akong doktor. Hindi rin natin alam kung kakayanin ba ng bata kung sakaling mawala ang bata. Nako, hindi pa naman tapos ang operasyon, di ba? Bakit ka ba nagmamadali? Kailangang paghandaan ang pinakamasamang mangyayari, di ba? Pag-isipan natin ang makukuha nating pakinabang. Kapag nawala ang bata, sasamtalahin natin ang pagkakataon. Napirahan si Suran at mas mabuti kung mababawi natin ang mga shares niya. Kung hindi ay sisirain natin siya. Tama ka, kailangan nating magplano. Mas maganda kung makukuha natin ang buong Su Group. Napakawalang hiya talaga nila. Bukod sa pangangalunya, gusto pa nilang kamkamin ang lahat ng pag-aari ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, ang mga masasamang taong ito ay walang magandang kahihinatnan. Ngayong sikat na ang live stream, ang tunay nilang anyo ay alam na ng lahat. Oo nga. Pero, hindi natin alam kung anong nangyayari sa loob ng operating room. Tingnan mo, nagpupustahan na ang mga netizens. Tingnan mo, lumabas na sila, lumabas na. Kumusta? Naligtas ba ang bata? Ang husay talaga ni Dr. Su. Kailangan mong magpasalamat ng maigi kay Dr. Su. Sobrang napagod si Dr. Su. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nakaka-recover. Ibig bang sabihin na nailigtas niya ang bata? Paano naman ito nailigtas? Balak ko pa namang mangwarta. Ay salamat, mabuti naman. Mabuti naman. Tara na. Director Su, okay ka lang ba? Dekano, i-off mo na ang live stream. Patayin ang live stream. Sa ngayon, ang bilang ng mga nanonood ay lagpas 1,000,000 na. Salamat po sa pag-aalala ninyong lahat. Dekano, para ito sa akademikong talakayan. Ayaw kong umabuso sa atensyon ng publiko. Sigurado ka, ititigil na natin? Tingnan mo, maraming netizens ang sumusuporta sa iyo ngayon. Gusto nilang ipaglaban ang katarungan para sa iyo. Gawin na lang natin ito. Pagkaalis mo ng ospital, saka natin ititigil ang live stream. Sige, ganoon na lang. Pwede ko bang itanong para sa ating mga netizens, sa susunod, makikipagdiborsyo ka na ba kay Chu Yue? Kahit na 10 taon ang ating pinagsamahan, matapos ang lahat ng nangyari ngayong araw, talagang sumuko na ang puso ko. Yueyu, kumusta ang nararamdaman mo? Yung si Suran, may ginawa ba siyang masama sa iyo? Sa susunod na mga buwan, kayong dalawa, bawal na muna ang pasaway. Dapat siguraduhin nyo na mailalabas ang bata ng ligtas at maayos. Naintindihan ko po, ma. Yueyo, pinag-isipan ko itong mabuti. Hindi ka muna pwedeng makipagdalamhati sa kanya. Alam na ni Suran na may iba ako at alam na rin niyang sayo ang batang ito. At bakit naman hindi ako pwedeng makipaghiwalay? Sa tuwing nakikita ko siya, kumukulo ang dugo ko. Hindi, Songfei. Ayaw mo bang maging responsable? Hindi sa ganoon. Mahal, isipin mo, ganito na lang ba natin papakawalan si Suran ng basta-basta? Kapag lumabas na ang bata, magiging anak iyon ni Suran. Basta't hindi ka pumapayag, kahit magpa-DNA pa siya, wala siyang magagawa. Ang batang ito, ang tanging tagapagmana ng pamilyang Su. Kaya kapag ipinanganak na, hindi ba't mapupunta sa atin ang buong pamilyang Su dahil sa ating anak? Tama ang sinasabi mo. Ay nako, Yue, kailangan mo ring isipin ang kinabukasan ng anak natin. Pero paano kung ipilit niyang makipaghiwalay o kaya'y magsampa ng kaso sa korte? Dapat wala siyang makuha kahit 5 at lahat ng stocks ng pamilyang Su dapat ay sa iyo mapunta. Ang sinabi ni Tia ay, napakagaling talaga. Anong ginagawa mo rito? Ayaw kitang makita ngayon. Nandito na tayo sa puntong ito. Pag-usapan na natin ang tungkol sa paghihiwalay. Mabait ang kalooban ko ngayon at nagdesisyon akong hindi na makipaghiwalay. Huwag mo na akong pasalamatan. Ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, hindi na tayo maghihiwalay. Umalis ka na kung wala kang sasabihin. Chuyue,
May hangganan ng pasensya ko. Ikaw ang nagtaksil sa ating dalawa. Huwag kang sumobra. Bakit ka sumisigaw diyan? Hindi makikipagdiborsyo ang anak ko at dapat ka pang magpasalamat doon. Tutal naman, baog ka at hindi makakaanak. Bibigyan ka pa niya ng anak. Kaya matuwa ka na lang. Suran, kung ako sa iyo, magkukunwari na lang akong walang alam tungkol sa amin ni Yueyu. Magtiis ka na lang para matapos na ito, hindi ba? Manahimik ka. Chu Yue, hindi ikaw ang masusunod sa bagay na ito. Kahit ayaw mo makipagdiborsyo, lalapit ako sa korte para ipatupad ang hatol. Sabi na nga ba, masyado kang makitid ang isip. Para pumayag ako sa diborsyo. Sige, pero dapat mong sundin ang kondisyon ko. Anong kondisyon? Pwede tayong magdiborsyo, pero dapat wala kang matitirang kahit ano. At ang lahat ng shares na nasa pangalan mo ay kailangang ilipat sa akin. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Ikaw, aalis na walang kahit na ano. Chu Yue, ikaw ang nagtaksil. Ikaw ang dapat umalis nang walang makukuha. Ano naman kung nagtaksil siya? Nagawa lang iyon ng anak ko dahil sa iyo? Sino bang hindi makakaanak sa inyo? Kaya bakit naman hindi magtataksil ang anak ko kahit saan man makarating? Problema mo ang lahat ng ito. Ang pera mong iyan, dapat ay ibayad mo sa anak ko bilang pampalubag loob. Tama iyan. Pumayag ka na kay Yueyu. Dahil kapag nagsama kami ni Yueyu, tiyak na ang pamilyang Su Group ay babagsak sa matinding kapahamakan. Akala nyo ba ay natatakot ako sa inyo? Huwag kayong managinip ng gising. Kaya nga, binabalaan na kita. Kung ayaw mong umalis na walang kahit ano, pagbabayarin kita ng halagang hindi mo makakayanan. Anong ibig mong sabihin? Napakatindi ng mga issue sa pagitan ng mga doktor at pasyente ngayon. Isipin mo na lang kung ipakakalat ko na isa kang palpak na doktor at dahil sa maling operasyon mo, napilitan si Yueyu na sumailalim sa ikalawang operasyon o baka mawala pa ang bata. Ayos lang ang kalagayan niya, hindi ba? Halimbawa lang, paano kung madapa siya at mawala ang bata? Pagkatapos, isisi ang lahat sa iyo? Huwag mong kalimutan, hawak ko ang video bago ang iyong operasyon. Doon sa video, halatang halata na labag sa loob mo ito. Sa tingin mo ba, may maniniwala pa sa iyo? Chu Yue, hindi ba mahalaga sa iyo ang anak mo? Ganyan mo ba siya pinapahalagahan? Kung mawala ang bata, pwede pang kumuha ng iba. Hindi tulad mo si Song Fei, higit na mas mahusay siya kaysa sa iyo. Mabuti pang makinig ka sa amin at umalis ng walang bitbit na kahit ano. Huwag mo akong sagarin dahil baka pagdating ng panahon, sabay tayong maparusahan ng matindi. Maparusahan? Sigurado ba kayo na mapaparatangan niyo ako? Dahil mahilig sa chismis ang mga tao at mahilig din silang mambatikos online. Kung anong marinig nila, paniniwalaan agad nila. Sino ba ang may pakialam sa mga katotohanan? Dadamayan lang nila kaming mga biktima. Ganoon ba? Pwes, ang masamang plano niyo. Tiyak na mabibigo. Suran, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Baliw ka na. Suran, nalibang ka na ba sa pagiging doktor mo? Wala ka talagang alam sa kung paano ang tamang pamamalakad. Kung gugustuhin ko, kaya kong pabalikin sa wala ang buong pamilyang Su. Sigurado ka ba talaga dyan? Sinasabi mong nangangaliwa si Yue, pero may ebidensya ka ba? Wala kang ebidensya. Pero heto, kung sakaling mawala ang bata, magiging totoo iyon sa harap ng marami. Sino ba sa tingin mo ang maniniwalang isang ina ay kusang aalisin ang isang bata na hinintay niya ng 10 taon para lang pagbintangan ka? Oo nga naman. Tama siya. Paano naging ganoon kakapal ang mukha ng mga tao? Nakatutuwa ito. Alam ba niya na ang lahat ng sinasabi niya ay pwedeng gamitin laban sa kanya sa hukuman? Sige lang, pahirapan niyo pa sarili niyo. Nakarecord ako, huwag niyo nang balaking idawit si Dr. Su. Pinaalalahanan lang kita. Napakapayat ng lining ng matris mo. Hindi madali para sa iyo ang magdalang tao. Kung sakaling mawala ang bata, mahihirapan ka nang magbuntis uli. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Maayos ang pangangatawan ng anak ko at ang dahilan kung bakit hindi siya mabuntis sa loob ng maraming taon ay malinaw na dahil sa iyo. Suran, talagang wala kang hiya. Ang ganyang klaseng pagsisinungaling. Nagawa mo pang sabihin sa harap ko. Sige na. Huwag na tayong makipag-usap sa ganyang tao. Ang ganyang klaseng tao ay sadyang matigas ang ulo. May araw rin siya. Sa atin mamaya. Sige. Dahil ayaw niyong maniwala, abangan na lang natin ang susunod na mangyayari. Baka sa huli, yung iba sa inyo ay mapunta sa kulungan. Mawala ang pinakahihintay na bata. At ikaw, darating ang panahon na walang sino mang mag-aalaga sa iyo hanggang sa huli. Ikaw, Binigyan na kita ng pagkakataon, humanda ka na lang sa akin. Pa, Anak,
Nakita namin ang live stream mo. Kumusta po si Mama? Maayos ba siya? Lahat ng paborito mong ulam ay narito. Nay, Tay. Patawad po. Dapat ay nakinig na ako sa inyo noon pa. Sinabi ko na sa iyo na ang babaeng si Chu Yue ay masama ang hangarin at puno ng katusuhan sa katawan. Ngayon, nakikita mo na? Hindi mo ba pwedeng itigil na muna iyan? Pasensya na po. Naging padalos-dalos ako noon. Ang si Chu Yue. Talagang wala siyang utang na loob. Noong mahina pa ang katawan niya at delikado ang kanyang pagbubuntis, ay inalagaan mo siya ng husto. Hindi ka nagmadaling magkaroon ng anak. Kaya ikaw tuloy ang sinasabihan ng mga tao na may problema. Gusto niyang magmukhang matagumpay na babae, pero kahit ang trabaho niya ay ang tatay mo ang nag-ayos. Lahat ng mga koneksyon na iyon ay palihim na ibinigay ng tatay mo sa kanya. Ngayon, hindi ko akalaing magagawa niya ito. Hindi sa akin ang bata. Binigo ko po kayo. Ayos lang. Mabuti na rin, at nakita mo na ang totoo niyang pagkatao. Kami ng tatay mo ay malakas pa naman, makakahintay pa kami. Hanggang sa mag-asawa kang muli at magkaanak. Bakit parang sumuko ka na agad? Hindi mo naman kasalanan. Tandaan mo, huwag mo kailanman parusahan ang sarili mo sa pagkakamali ng ibang tao. Sa pagpasok ni Chu Yue sa opisina bukas, parurusahan ko siya. Anong nangyayari rito? Bakit kayo nagkukumpulan sa oras ng trabaho? Bumalik kayo sa mga pwesto nyo. Akala mo naman kung sino. Nakakairita. Mga kasama, makinig kayo. May bagong balita. Pumasok na ang babaeng manloloko ngayon. Pinapapunta ka ni Chairman Su sa opisina niya? Sumama ka na sa akin. Pa, Huwag mo akong tawaging pa. Nasusuka ako kapag naririnig ko yan. hindi kaya sinabi na ni Suran ang lahat ng nangyari sa mga magulang niya. Gusto ko pa namang makuha ang mga shares sa Su Enterprise. Sinisanti na kita? Umalis ka na agad sa harap ko. Grabe. Napakagandang balita nito. Sa wakas, natanggal din ang masamang babaeng yan. Mabuti ngang natanggal siya. Ang babaeng yan, hindi lang nanganit, buntis pa siya sa anak ng kabit niya, at nagbabalak pang makuha ang ari-arian ng iba. Bagay lang yan sa kanya. Tatanggalin niyo ako? Ano ang sinabi sa inyo ni Suran? May mukha ka pang banggitin ng anak ko? Kung hindi dahil sa pagmamakaawa niya sa akin noon araw-araw, magiging general manager ka ba sa Shengyuan Group ko? Ngayon, tinatapon ko lang ang mga basurang hindi kabilang dito. Sa loob ng 10 taon, wala ba akong naibigay na halaga para sa Shengyuan nyo? Kung wala ako, gaganda ba ang takbo ng Shengyuan nyo ng gaya nito? Umalis ka na. Sinasabi ko sa inyo, matandang hukluban, ang mawala ako ang pinakamalaking kawalan ng Shengyuan. Mukhang nakahanap ka na ng malilipatan kaya ganyan ka? Tama po kayo. Maraming kumpanya ang nag-aalok sa akin. Ang pananatili ko rito noon ay pabor ko lang para sa inyo. Hindi nga ako nagkamali sa pagtingin sa iyo. Napakasama ng ugali mo. At sobrang yabang mo pa. Mananatili ako rito. Para hintaying mapahiya ka. Ayos lang natanggalin niyo ako. Pero kwentahin muna natin ang separation pay ko. 10 taon na ako sa kumpanya. Ayon sa labor law, dapat mo akong bayaran ng sweldo para sa 11 buwan at dahil buntis ako, kailangang doble ang ibayad mo. Sa madaling salita, 4 na milyong dolyar. Kapag nakuha ko na ang 4 na milyong dolyar, aalis na ako. Ay naku, ngayon lang ako nakakita ng ganito kakapal na mukha. Diyos ko po, nakakaloka ang ugali niya. Nakuha pa talagang humingi ng kabayaran. Nagtaksil ka? At nagdadalang tao ka pa sa anak ng iba? May mukha ka pang humingi sa akin ng 4 na milyong dolyar na kabayaran? Kapag hindi mo iyon ibinigay, mananatili ako rito at hindi aalis. Sa tingin ko naman ay ayaw niyo pong humantong ito sa korte, di ba? Ipasok mo ang 4 na milyong dolyar sa account ko at maghihiwalay tayo ng maayos. Dahil kung hindi, kakalat ako ng balita na ang Shengyuan ay hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sa sasabihin ko bilang general manager, siguradong babagsak ang stock ng Shengyuan, tama? Matanda ka na, lalabanan mo pa ako. Ikaw, hayop ka. Chairman, ayos lang po ba kayo? Tawagan ang mga security at paalisin ang babaeng iyan. Masusunod po. Mga bro, sobrang nakakainis.
Bakit may ganoong klaseng tao? Ano ba? Bitawan niyo ako. Buntis ako. Tinanggal ka na sa trabaho. Hindi ka na pwedeng manatili sa loob nito. Pinaalis ako? Ako? 10 taon akong naglingkod sa kumpanyang ito. At kung walang kabayaran, dapat ay bayaran niyo ako ng 4 na milyon. Kabayaran? Kahit 1 sentimo ay wala kang makukuha. Ayaw mong magbayad? Ipapalat ko sa internet ang lahat. Sasabihin ko sa mga tao ang maruruming gawain sa kumpanyang ito. Ako ay isang babae. At buntis pa. Tatawagin nila akong api. Siguradong kakampi sila sa akin. At asahan mong lalamunin ka ng galit ng publiko. Sige, magreklamo ka hanggat gusto mo. Sasabihin ko sa inyo, mga bro, sa tingin ko sa kanya, mukha lang siyang nakakatawang payaso. Bilis, paalisin niyo na siya rito. Bitiwan niyo ako. Kusa akong aalis. Sa walang kwentang lugar na ito, ayoko na ring manatili. Maraming kumpanya diyan sa labas na gustong kunin ako. Tatawag ako ngayon din, lilipat ako sa kalaban ng kumpanyang Shengyuan. Hello? President Wang? Kumusta? Tungkol sa pag-aalok mo sa akin ng trabaho noong nakaraang buwan, nagdesisyon na ako. Ngayon na ako Pasensya na, pero ang kumpanya namin ay hindi afford ang isang tulad mong sikat na tao. Anong nangyari? Paano naging posible to? Nakakatawa talaga. Ang galing mo, President Wang. Bukod pa kay President Wang, sigurado akong walang kukuha sa kanya. So Yuan Shan, ikaw na matandang, to ang may pakana nito, no? Huwag mong isiping kaya mong kontrolin ang lahat. May mahahanap pa akong iba. Hindi matawagan, mga pre. Anak, tingnan mo. Karma yan kay Chuyue. 1 milyong tao ang nanonood ng live at number 1 pa ito sa live charts. Nakatingin na sa kanya ang lahat ng tao sa internet ngayon. Lahat sila ay magpapatunay para sa'yo. Huwag kang matakot. Ma, uuwi po ako para kumuha ng ilang gamit. Pagkatapos ay makikipagdiborsyo na ako sa kanya para tuluyan ng matapos ang ugnayan namin. Mabuti pang magdiborsyo na kayo agad para hindi ka na maabala ng pamilya nilang mukhang pera. Sige po. Napakahusay. Ay, Faye, anong ginagawa mo rito? Nag-aalala lang ako sa'yo at sa bata. Plano kong lumipat dito para alagaan ka. Magdidiborsyo na rin naman ang Suran na yon? Tamang-tama. Ibibigay na niya ang pwesto sa akin. Yue, lahat ng to ay mga vitamins na dinala ni Xiao Fei para sa'yo. Ikaw lang talaga ang mabait sa akin. Hindi katulad ni Suran, pinagtutulungan ako ng buong pamilya niya. Anong ginawa ni Suran sa'yo? Ang matandang yung si Su Yuan Shan. Tinanggal ako sa trabaho. Gumagawa pa siya ng paraan para sirain ako. Kaya pati ang mga kadil ko noon, hindi na ako pinapansin ngayon. Hayop na matandang yon. Kapag natanggap ka na sa trabaho sa Longyun Group, isama mo rin ako roon, ha? Huwag kang mag-alala, Yueyu. Kapag nakapasok na ako sa Longyun Group, titiyakin kong pagbabayarin ko ang mga taga-Su Group na yan. Oo nga pala, Yueyu. Nakita ko ang jade pendant na to sa kwarto mo. Ang ganda pala nito. Kukunin ko na ha. Hindi ka naman siguro magagalit? Kay Suran ang bagay na yan, di ba? Masyado niyang pinapahalagahan yan, hindi niya man lang isinusuot. Tingin ko kasi rito sa jade na to, mukhang dekalidad talaga. Sayang lang kung sa kanya mapupunta. Total makikipagdiborsyo rin naman siya sa'yo. Ang gamit niya, ay gamit mo na rin, di ba? Tamang-tama lang na ako ang magsuot. Hay nako, isang sirang medalyon lang naman yan, di ba? Hayaan niyo si Xiao Fei na isuot yan kung gusto niya. Ang lahat ng mga gamit na ito ay sa Yueyu na natin. Anong kinalaman yan sa kaniya na si Suran? Tama po si Auntie. Hindi lang ang medalyon niya ang kukunin natin, pati ang bahay na ito. Mas mabuting kunin na rin pati ang mga share niya. Tama yan. Hindi natin dapat hayaang maging maayos ang buhay ng pamilya nila. Totoo yan? Chuyue, ano pa ba ang gusto mong gawin? May kapal pa ng mukha itong si Suran na bumalik, ah. Bakit? Nandito ka ba para panoorin ang pamilya namin? Na mukhang masaya? Wala talaga kayong hiya.
Walang hiya? Sino kaya sa atin ang talagang walang hiya? Ang pamilya niyo ang nagtanggal sa akin. Iyon ang totoong walang hiya. Bakit mo ginalaw ang mga gamit ko? Ibigay mo yan sa akin. Sinong nagsabing sa iyo ang gamit na ito? Ngayon? Akin na ito. Mana ho yan mula sa namayapa kong lola. Ibalik nyo sa akin. Isang hamak na medalyon lang naman iyan. Bakit ka nagwawala? Isa pa, gamit ito nang wala na. Isinuot ito ni Afei. Pinagbigyan ka lang niya. Hindi lang ito isang hamak na medalyon. Napaka-personal at mahalaga nito sa akin. At isa pa, bakit ko siya pagbibigyan? Sino siya para? Magsuot ng medalyon na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar? Huwag kang masyadong maingay sa harap ng anak ko. Huwag mo siyang takutin, pati ang sanggol sa sinapupunan niya. 2 milyong dolyar? Ang mahal naman. Uulitin ko, ibigay mo sa akin ang medalyon. Yueyu, itong si Suran ay talagang hindi ka rerespetuhin. Aalis ka rin naman ng walang dala. Kaya sa akin na ang medalyong ito at ibibigay ko ito kay Song Fei. Anong masama doon? Sinong nagsabing aalis akong walang dala? Ang medalyong ito ay pag-aari ko. Ang ginagawa nyo ay pagnanakaw at pang-hold up. Sa tingin ko hindi lang tungkol sa medalyon ang pinuputok ng butsi mo, kundi dahil hindi mo lang matanggap ang pagiging mabuti ko kay Song Fei. Tama ba? Totoo yon. Suran, may kapal ka pa ng mukhang bumalik dito? Bumalik ka ba rito para umiyak at makiusap na magbalikan kayo ng anak ko? Napakatawa naman. Bakit ko naman gagawin iyon sa isang taong nagtaksil sa akin? Suran, kahit na nagtaksil pa ang anak ko, hindi mo pa rin siya deserve. Huwag mong kakalimutan na isa ka lamang simpleng doktor. Ang anak ko ay isang matagumpay na babaeng pinag-aagawan ng maraming kumpanya. Wala kang laban sa kaniya, kaya huwag ka nang mangarap ng gising. Pinag-aagawan ng mga kumpanya? Chu Yue, hindi mo ba sinabi sa kanila? Yueyu, anong ibig sabihin ng sinasabi ni Suran? Lahat ng ito ay gawa-gawa lang niya. Nagsasabuatan sila ng tatay niya para sirain ako. Pero hindi bale, ang makahanap ng trabaho ay napakadali lang para sa akin. Talaga? Kung ganoon, bakit noong tinawagan mo si President Wang ay binlock ka na niya? Hindi mo ba naisip na may malalim na dahilan sa likod nito? Ang kumpanya ni President Wang ay mortal na kaaway ni Su Group, kaya imposibleng makialam si Su Yuanshan doon. Bakit nga ba nangyayari ito? Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang si President Wang, kundi lahat ng kumpanyang nais mong pasukan ay tatanggihan ka? Maniniwala ka ba? Suran, anong kalokohan ba ang pinaplano mo sa likod ko? Magsalita ka ng maayos. Umabot na tayo sa ganito, hindi nyo pa rin ba alam? Sige, sa totoo lang, lahat ng bawat kilos nyo ay... Yueyu, huwag kang makikinig sa mga pananakot niya. Sa ganda ng resume mo, paano ka hindi makakahanap ng trabaho? Tungkol naman doon sa President Wang na iyon, siguradong hindi lang iyon sinasadya. Nananampalataya ako sa iyo na hindi ka lang makakahanap ng trabaho kundi mapopromote ka pa at tataas ang sahod. Sa bagay, wala ka rin namang sapat na kapangyarihan para ipaban ako sa buong industriya. Sige na, itigil mo na ang pananakot na iyan. Lalo mo lang kasing pinagmumukhang kahiya-hiya ang sarili mo. Sige, dahil ayaw niyong maniwala, magkaalaman na lang tayo. Ngayon, ibalik niyo na agad ang medalyon sa akin. Kung hindi ay tatawag ako sa 911. Para sa napakaliit na bagay, tatawag ka ng pulis? Lalaki ka ba talaga? Pinatakot mo ba ako? Suran, kahit na itapon ko pa ang jade card na ito sa basurahan ngayon, hinding-hindi ko pa rin ito ibibigay sa iyo. Suran, huwag ka nang managinip ng gising. Ngayong araw, hindi lang ang jade card na ito ang hindi mo makukuha, kundi ikaw ay wala kahit katiting na karapatang manatili rito. Hindi ba't makikipagdiborsyo ka na? Bakit ka pa naririto? Umalis ka. Bahay ko ito. Narito ang mga gamit ko. Bakit ako ang aalis? Nakakatawa kayo talaga. Kinuha nyo ang bahay ko, pati ang ari-arian ko ay inagaw nyo. Napakawalang hiya nyo. Walang hiya. Tama. Narito pa ang mga gamit mo. Ipinag-empake na kita. Nga pala, huwag ka nang magpasalamat. Suran, kunin mo na ang mga bagahe mo at lumayas ka na. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. O bakit? Baka naman, nagsisisi ka at ayaw mo na makipagdiborsyo? Ang yuweyo namin ay hindi papatol sa lalaking gaya mo. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Bahay ko ito. Suran, nako, Diyos ko naman, ganyan ka ba talaga kawalang malay? Kapag nadiborsyo mo na si Yoyo, ang bahay na ito ay magiging pagmamay-ari na ni Yueyu. Ang bahay na ito ay binili ko bago pa ang kasal. Personal na ari-arian ko ito, bago pa kami ikasal. Isang taong nagtaksil gaya niya ay walang karapatang manatili rito. Kapag pinalayas ko kayo, walang makakapigil sa akin.
Ano naman kung ari-arian mo iyan bago ikasal? Ako pa rin ang asawa mo sa ngayon, kaya akin ang bahay na ito. Suran, isang malaking kawalan sa pagiging lalaki mo. Dahil lang sa isang lumang bahay, kailangan ba talagang maging madamot sa maliliit na bagay? 10 taon na akong nakatira rito. Hindi ako aalis. Kahit sino pa ang magsalita, walang silbi. Tama ang sinasabi ng anak ko. Hindi talaga kami aalis. Anong magagawa mo sa amin? Ikaw! Tandaan mo, 3 kami rito. Sa tingin mo ba masusunod ang gusto mo? Binabalaan kita. Dalian mo, kunin mo na ang mga basura mo at umalis ka na. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Sige. Talagang matitigas ang ulo nyo, hindi ba? Tatawag na lang ako sa pulis. Tignan natin ang sasabihin nila pagdating dito. Teka. Ngayon, dala ko na pati ang report tungkol sa tinamo kong sugat. Ang lahat ng kasalanan nyo noon at ngayon, pagbabayaran nyo. Suran, dati naman tayong mag-asawa, itutuloy mo talaga sa pagtawag sa pulis. Wala akong panahon makipag-usap sa inyo. Hello, 911 ba ito? Ako ay... Wala kang silbi. Ang lakas talaga ng loob mong tumawag ng pulis. Baliw ka na ba? Ngayon, kontento ka na ba? Tama na. Dalhin mo na ang mga basura mo at umalis ka. Suran, sa akin ang lisensya mo, akin ang asawa mo, akin ang bahay mo, at maging ang anak mo, lahat sa akin na. Anong ginagawa mo pa rito? Umalis ka. Layas. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi ka aalis, ako na mismo ang magpapaalis sa iyo. Umalis ka na sabi. Sige na, lakad na, lumabas ka na. Sige, lumakad ka, alakad. Labas na, labas. Hello po sa inyong lahat. Nitong nakaraang araw ang issue tungkol sa babaeng taksil at kabit niya sa ospital ay naging usap-usapan, di ba? Pumasok na po kayo sa live, kaming inyong mga host. Hinanap namin talaga para sa inyo ang address ng babaeng iyon, kaya i-follow niyo ang channel na ito para manatili kayong updated sa aming pagbabantay. Alis. Layas. Alis na. May lumalabas na tao. Tandaan mo, bibigyan pa kita ng 5 araw. Kung hindi ka pa aalis ng wala kahit isang kusing, gagawin naming impyerno ang buhay ni na pamilyang Su. Ang isang basura na pinalaya sa sariling pamamahay, huwag nang mangarap na makakuha pa ng mga ari-arian. Grabe, talagang pinalayas na nila si Dr. Su sa bahay. Tumataas na naman ang excitement ko rito. Chuyue? Sa ginagawa mong ito? Wala ka na bang pakialam kung masira ang iyong reputasyon? Anong ibig mong sabihin? Nakikita ng langit ang lahat ng ginagawa mo. Nagbuntis ka sa anak ng iba. Kinuha mo pa ang mga ari-arian ko? At pinalayas mo pa ako ng walang awa. Pagbabayarin ka rin sa lahat ng ito. Pagbabayarin? Nasaan ang sinasabi mong parusa? O? Bakit parang wala naman akong nakikita? Ang nakikita ko lang ay isa kang kaawa-awang talunan. Tama na yan. Huwag mo na siyang sayangin ng oras. Alis na tayo. Pwe! Okay ka lang ba, senior? Sino ka? Hello, bagong kaklase. Galing ako sa nursing department. Ako ang senior mo. Ikaw pala ang senior ko? Senior ang gwapo mo pala. Halika, dadalhin kita sa registration office. Sige po. Senior, may girlfriend ka na ba? Gusto mo bang subukan sa akin? Ikaw ba yung Chen Yao na junior? Opo. Nga pala, naka-livestream ako ngayon. Okay lang ba sa'yo? Livestream? Lumipat tayo ng lugar para makapag-usap. Sige. Tara. Hindi ko akalain na makalipas ang maraming taon mula noong graduation, makikita pa kitang muli. Isa na akong internet celebrity ngayon. Mayroon akong 10 milyong followers. Ang iyong cellphone? Pwede ko bang hiramin sandali? Anong gagawin mo? Tatawag ako ng 911. Tatawag sa pulis? Sina Chu Yue at Song Fei, inagaw nila ang bahay ko. At kinuha pa ang aking mamahaling jade na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Kapag tumawag ako sa pulis, tiyak na lagot sila. Sige. Pero, naka-livestream ako. Gusto mo ba? Nabatiin muna ang ating mga viewers? Ano? 2 milyong dolyar na jade? Ganoon ba kayaman si Dr. Su? Galing ba sa malinis ang pera na yan? Baka galing yan sa mga lagay o suhol bilang doktor. Hoy,
Kung sino ka man. Huwag kang mainggit porket mahirap ka. Si Dr. Sue ay ang tagapagmana ng Sue Group. Maliit na bagay lang sa kanya ang $2 milyong na jade. At saka, iyon ay gamit pa na iniwan sa kanya ng lola niya. Magandang sagot. Ang tatay ni Suran ang chairman ng Sue Group. Tumawag na kayo sa pulis. Salamat po sa pag-aalala nyo. Ipakulong na ang lalaking iyan dahil sa jade na nagkakahalaga ng $2 milyong. Sige na. Tila hindi pa sanay si Dr. Sue sa harap ng kamera. I-e-end na muna namin ang stream. Ipapahiram ko pa ang cellphone ko kay Dr. Sue para tumawag sa pulis. Huwag muna, hindi pa kami tapos manood. Salamat. Hello? Gusto ko pong magsumbong sa pulis. May nangagaw sa bahay ko. At ninakaw rin ang aking jade na nagkakahalaga ng $2 milyong. Ayaw nilang ibalik ito. Darating ang pulis sa loob ng 30 minuto. Nasaan ang cellphone mo? Ganito na lang, dahil may kalahating oras pa naman, senior. Gamitin mo muna ang aking cellphone para ilogin ang iyong WeChat. Tayo ay humanap ng mapaglilibangan. Senior, ang group chat ng mga nakatira rito, siguradong kasama ka roon, di ba? Senior, isa kang mabuting tao, kaya hindi mo alam ang mga panlolokong ito. Ngayong araw, tuturuan kita. Kapag may nakaharap kang walang hiya, bukod sa pagtawag sa pulis, may isa pang paraan na tinatawag na gamitin ang sarili nilang lakas laban sa kanila. Asawa ko. Nandyan na. Tingnan mo. Iyong nasa baba na si Dr. Sue. Anong nangyari sa kanya? Noong nakaraang 2 araw, kumalat na ang balita sa live stream. Ang asawa ni Suran ay may kinakasamang iba. Nagpakahirap si Dr. Sue na gawin ang operasyon para sa bata bago pa niya malaman na anak pala ito ng ibang lalaki. Magdidiborsyo pa nga sila. Gusto nilang iwanan si Dr. Sue na walang kahit na ano. Grabe. Pati ba naman iyong kalaguyo niya ay pinatira pa niya sa loob ng bahay nila? Kailan pa yan? Bakit hindi ko alam yan? Tingnan mo. Masyado silang walang hiya. Dati masama lang siya, ngayon ay isa ng krimen. Hoy, mga kaibigan. Sasabihin ko sa inyo, dapat akong makialam sa usaping ito. Kailangan kong pumunta. Ako na si Song Hao ay kailangan na bigyan sila ng leksyon. Ang masamang lalaking iyon at ang kabit niya kung paano mamuhay ng Heto na. Yue, ipinagluto ka ni Mami ng sabaw ng manok. Hinaluan ko rin ng halamang gamot na dala ni Xiaofei. Magpalakas ka ng iyong katawan. Heto. Salamat po, ma. Salamat po, Xiaofei. May kanina pang nagdo-doorbell sa labas. Baka iyon ang lalaking si Suran. At hindi pa rin siya sumusuko. At bumalik na naman. Pupunta ako para tignan. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba nakikitang naglilinis ako? Natapon mo tuloy ang tubig ko. Matandang babae. Sinasadya mo ito, di ba? Sino ba sa inyo ang nag-doorbell kanina? Sino? Nagkamali lang ako ng pindot. Matanda na ako, malabo na ang aking mga mata. Dahil sa edad ko, nalilito na ako. Talagang sinasadya mo ito, di ba? Oo, sinadya ko talaga iyon. Ano naman ngayon? Gusto mo ba akong saktan? Ang isang katulad mong masamang babae ay nararapat lang na parusahan ng langit. Binuhusan kita ng tubig para turuan kang maging mabuting tao. Yue. Maayos ka lang ba? Matanda kang walang hiya. Matagal na kitang kinaiinisan. Anong gagawin mo? Gusto mo bang saktan ng matanda? Matanda siya, at matanda rin ako. Ang matandang ito ay naghahanap lang ng gulo. Bakit hindi siya nanggugulo sa ibang tao? Deserve iyan ng anak mong babae. Tama, deserve ninyong buong pamilya. Pamilya kayo ng mga walang utang na loob. Kayo? Tama na. Ano bang ginagawa nyo rito sa tapat ng pinto ng bahay namin? Nanggugulo lang kayo, di ba? Ipapatawag ko ang pulis para kunin kayo. Gusto nyo bang subukan? Hinto. Sasabihin ko sa iyo, isang internal na issue lamang ito dito sa loob ng aming subdivision. Sa pagiging kabit mo, bakit ang lakas ng loob mo? Wala kang hiya.
Oo nga, ikaw na masamang babae ka. Kabit ka na nga, proud ka pa. Anong itinuro sa iyo ng tatay mo? Kung ako sa kanila, noon pa kita pinatahimik, napakawalang hiya mo. Ikaw ang kabit, buong pamilya niyo mga kabit. Ikaw na matandang walang modo, matagal na kitang gustong pagbayarin. Tigil na. Sige na, tama na. Paano nyo ba nalaman ang tungkol dito? Si Suran ba ang nagpapunta sa inyo rito? Siguradong ang duwag na si Suran na iyon ang tumawag sa inyo para pumunta rito. Hindi ba? Napakawalang hiya nitong si Suran. Siya na ang nagkamali, may gana pang humingi ng tulong. Kayo ang walang hiya rito. Nandito lang sila para tulungan akong makuha ang hustisya. Tama. Huwag kang mag-alala, Suran. Dahil nandito kami ngayon, sisiguraduhin naming may kakampi ka. Tuy, napakawalang hiya. Tutulungan ka naming paalisin ang mga linta na pamilyang ito. Pitwi. Suran, kailangan ba talaga nating palakihin ng ganito ang gulo? Maliit na bagay lang ito. Maliit na bagay? Bahay ang pinag-uusapan dito. At mayroon pang pendant na jade na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Kay Yuyu ang bahay, kay Yuyu din ang pendant na jade. Anong pakialam mo rito? Totoo. Hindi naman sa wala kang pera, hindi rin sa wala kang bahay. Bakit kailangang ipilit mo pa ang sarili mo sa amin? Ikaw ang nagtaksil. Bakit ko ito ibibigay sa inyo ng ganoon lang? Tama na. Huwag nating ikalat ang baho ng pamilya. Paalisin niyo na ang lahat ng iyan. Nagtaksil na nga gusto pang nakawin ng bahay. Naglakas loob kayong gawin iyon noon. Bakit? Ngayon naman, takot na kayong mapag-usapan? Oo nga, paalisin sila. Huwag kayong manggulo sa subdivision ng namin. Alis dito, layas. Umalis kayo. Layas na. Lumayas kayo. Alisin nyo sila. Pagtabuyin sila. Tama na. Problema ito ng pamilya namin. Ano bang pakiusapan niyo dito? Kayong lahat dito, pakialamero kayo sa buhay ng iba, masyadong mapapel. Hinto, hindi na lang ito usapin ng pamilya. Nakaapekto na ito sa magandang imahe ng subdivision natin. Alam nyo ba? Sasabihin ko na sa iyo. Ang kakapal ng mukha nyo. Tama, nandidiri ako dahil nakakalanghap niyo kami ng iisang hangin. Yue. Naka-live sila. Sino ang nagpahintulot sa inyong mag-video gamit ang cellphone? Sino ang nagbigay ng pahintulot sa inyo para i-video kaming lahat? Huwag nyo kaming kuhanan, ibaba nyo yan. Bakit ba kayo nagbi-video? Ibaba nyo. Nagbi-video pa rin sila. Hindi pa ba kayo titigil? Sabi ng huwag nyo kaming kuhanan. Alam ko na. Pinapunta kayo ni Suran para siraan kami. Hindi ba? Sakto at naka-live sila. Maaari nating gamitin ang pagkakataong ito para baligtarin si Suran at makuha nating muli ang bahay. Suran, bakit mo ba ako pinipilit ng ganito? Itinago ko ang dumi at bahid ng iyong pagkatao sa loob ng maraming taon. Gusto mo bang dito ko na mismo ibunyag ang lahat? Diyos ko, napakaunpatas na nito. Ang anak naming si Yuyu, isang marangal at malinis na tao, ay nagpakasal sa lalaking tulad ni Suran. Hindi lamang siya nagsama ng ibang tao para apihin kami, kundi may kabit pa siyang dala para gumulo sa aming pamamahay. Hindi ko na ito kakayanin pa. Kailangan niyo po munang pakinggan ang panig ko. 10 taon akong naghirap para lang magkaanak bago ako nagdalang tao. Nanlalaki pala si Suran. Nanloko siya at dinala pa ang babae niya rito. Wala nang saysay ang buhay ko. Tama, Suran. Ikaw naman talaga ang unang nagloko. Pinagbigyan ka lang ni Yuyo dahil sa loob ng 10 ninyong taon bilang mag-asawa at ayaw niyang hiyain kanya ng ganito sa publiko. Tapos ngayon, ikaw pa ang may ganang mangbaligtad, sir? Bilang isang lalaki, kinasusuklaman kita. Napakagaling ng acting ko. Ngayon, tiyak na mayayari sa akin ang lahat. Suran, humanda ka ng ma-cyberbully sa internet. Puro ka kasinungalingan. Masakit ang tiyan ko. Suran, nagtaksil ka sa kasal nyo at isinama mo pa ang kabit mo para lang apihin ang UAU namin. Ayaw na sana namin makipagtalo pa sa iyo, pero ang bahay na ito dapat mong ibigay bilang kabayaran kay Yue. Ginang, magaling ka talaga gumawa ng kwento. Ako pa ang gumagawa ng kwento? Kung hindi ka kabit, bakit mo tinutulungan si Suran? Pati sa loob ng bahay namin ay nanggugulo kayo. Iba talaga kapag may edad na. Ang talino talaga ni Mama. Ngayon, si Suran at ang babaeng iyan, hinding-hindi na makakalinis ng pangalan nila. Sandali. Tinitingnan niyo bang tumakas? Nakita mo ba, Suran, gusto nilang tumakas? Oo nga. Huwag niyo silang hayaang makaalis. Bakit ganoon ang reaksyon nila? Hindi ba dapat ay minumura nila si Suran? Suran, pumayag na akong makipagdibersyo sa iyo. Pumayag na rin ako na magsama kayo ng masamang babaeng iyan. Bakit kailangan mo pa kaming gipitin ng ganito? Nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo na kaming mabuhay ng anak ko.
Suran, gagawin kitang mukhang walang katotohanan. Huwag kang mag-alala. Kayong lahat, husgahan niyo po kami. Ang Suran na ito kasama ang masamang babaeng ito, gusto yata nila ang buong pamilya namin ay mapahamak na. Walang hiyang babae ka, gagawin kong impyerno ang buhay mo ngayong araw. Ma, kasalanan ko ang lahat, ako ang dahilan. Kung bakit nagkaganito ang pamilya natin. Suran, ginusto mo ang mangyayaring ito sa iyo. Napakagaling talagang umarte nitong si Chu Yue. Biglang labas agad ng luha. Mahal? Mahal? Anong nangyari? Tingnan mo mahal, itong mag-inang mahilig umarte, nakakatawa talaga sila. Hindi lang sila baliw, napakagago pa nila. Paano naging ganoon katanga ang mga tao? Tama ka. Sumusuko na ang utak ko sa kanila. Panoorin lang natin. Yue, anak. Anong nangyayari? Parang may hindi tama. Hindi ba maganda ang arte natin? Kayo, kanina sino ang tumawag ng pulis? Suran, narito na ang mga pulis, tapos ka na. Suran, yari ka. Ako po ang tumawag. Sir, pumasok sila ng walang pahintulot sa bahay ko at ninakaw pa ang malaking halaga ng aking mga gamit. Totoo ba yon? Sir, wag po kayong makinig sa mga kasinungalingan niya. Siya at ang anak ko ay mag-asawa sa ilalim ng batas. Iisang pamilya kami. Tama po. Sir, legal po kaming mag-asawa. At nagtaksil po siya sa akin. Isinama pa niya ang babae niya dito sa bahay para saktan ako. Sila ang mga saksi ko. Tama po. Kami po ang biktima dito. Si Suran ang totoong may sala pero siya pa ang matapang. Eto, kayong lahat sila ang mga saksi namin. Tama po, sir. Isa akong testigo at maaari akong magpatotoo. Itong si Suran po, unang nagtaksil, tapos ay isinama ang babae niya sa bahay. Tama na yan. Tumahimik kayo. Ikaw naman ang magsalita. Suran, maraming testigo dito. Kaya huwag kang gagawa ng kwento. Narito pa kami sa harap niyo. Nagagawa niyo pang manakot ng tao? Sir, Hepe. Kinuha nila ang bahay ko, ninakaw ang aking mga ari-arian, at pinalayas pa ako. Ganoon ba ang nangyari? Napaka-unfair nito, sir. Makinig po kayo. Ang totoo ay ang walang hiya at taksil na lalaking ito ay isinama pa ang ibang babae dito para gumulo. Sir Hepe, hindi pa po kami hiwalay. Kasal pa rin kami ayon sa batas. Gusto niyang patirahin ang ibang babae sa amin. Kaya syempre hindi ako pumayag. Ako ang totoong biktima dito. Kung ganoon, babae ba ang pumasok sa bahay? O isa na namang manloloko? Anong nangyayari? Malay ko ba? Baka pati ang pulis ay nalinlang din ng masamang babaeng si Suran na yan. Masyado ko atang minaliit ang mahinang si Suran, Sir Hepe. Ako po ang totoong biktima dito. Buntis po ako at pinipilit niya akong lumuhod sa harap niya. Tama na. Tumahimik na kayo. Ituloy mo ang sinasabi mo. Sir, meron din akong isang kwintas na jade na nagkakahalaga ng $2 milyong. Kinuha niya ito at hanggang ngayon ay ayaw niyang ibalik. Akin yon. Lilinalinaw ko lang sa iyo. Ang pagkuha ng labag sa batas sa pag-aari ng iba ay may kaparusahang makulong. May resibo ka ba ng pagbili? Paano mo ito mapapatunayan? Kung wala kang maipakita, tiyak na makukulong ka. Ito na, sa'yo na. Ngayon din, pulutin mo yan nang may buong paggalang i-turn over sa akin at humingi ka ng tawad sa akin. Sir, mamang pulis, nakikita niyo po ba? Ganyan na ganyan niya po ako inapi kanina. Mas mayabang pa siya ngayon kaysa kanina. Isang buntis na nga po ako. Pero pinapaluhod niya ako sa kanya. Tama po iyon, sir. Mamang pulis, nandito pa kayo, pero nagagawa na niyang tratuhin kami ng ganyan. Hindi ko po kayang maisip, kung sakaling umalis na kayo, paano pa kami ng anak ko mabubuhay? Ma. Pwede mong hindi pulutin, pero sumama ka sa amin sa istasyon. Bakit? Sa anong dahilan? Sorry. Laksan mo ang boses mo. Huwag kang sumobra. Pasensya na. At pati kayo, ligpitin niyo ang mga gamit niyo at maglayas kayo dito. Sa loob ng bahay ko, hindi ko papayagang may maiwan kayong anumang bakas. Anong gagawin natin? Ngayon pati ang mga pulis ay nasa panig na ni Suran. Aalis muna tayo. Pagbabayarin natin siya pagdating ng araw. Tara. Nakakatuwa talagang panoorin. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Grabe. Dapat noon pa ito ginawa.
Masyado kasing mabait si Dr. Su. Ang lambot ng puso, dapat lang nasingilin at parusahan ang tatlong makasalanang iyan. Napakasarap sa loob. Ang tatlong kakaibang taong ito ay naparusahan din sa wakas. Simula ngayon, ay wala nang makakatapak sa bahay ko. Maghintay ka lang. Hawak ko ang mga sekreto at alas mo, Shengyuan Group. Panonoorin kita hanggang sa mawala ang lahat sa iyo. Mabuti. Inaabangan ko iyan. Kung sino ba talaga ang babagsak at mapapahiya. Ang talunang sisuran na iyon, talaga bang naglakas loob siyang tumawag ng 911? Minaliit ko talaga ang isang iyon. Ngayon, anong gagawin natin? May dinadala pa naman ako sa sinapupunan ko. O kaya, mangupahan na lang kaya tayo ng bahay? Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng tumira sa paupahan. Nakakahiya iyon kapag nalaman ng iba. Mag-hotel na lang tayo. Pwede naman sa hotel? Dapat sa 5-star na hotel? Buntis ka pa naman? Kailangan mong magpahinga ng maayos. Tama. Ang pambayad dito, dapat sisuran din ang magbayad para sa akin. Ang talunang iyon, totoo ngang minaliit ko lang siya. Sige na, kung sa hotel, di sa hotel, bilisan nyo na. Huwag na kayong gumawa ng eksena sa daan. Bakit mo ba pinapansin yan? Hindi. Kailangan kong humingi ng tulong kay Papa. Hello, Ma? Bakit naka-block ang numero ko kay Papa? Huwag na huwag ka nang tatawag sa amin. Wala kaming anak na kasing hiyahis mo. Anong ibig sabihin nyo? Anak niyo ako. Ano bang ginawa ko? May kapal ka pa ng mukha na magtanong? Ngayon, pati ako at ang papa mo ay hindi na makalabas ng bahay sa hiya, huwag ka nang babalik pa rito. Anong nangyayari? Bakit itinakwil na ako ni na Papa at Mama? Bakit ka naman itatakwil ng mga magulang mo? Anong nangyari sa iyo? Nakabusangot ka na naman? Parang may utang ang lahat sa iyo. Pare-pareho na kayong lahat? Noong sinusubukan pa lang nila akong kunin, ang babait nilang lahat. Pero ngayon, ni hindi na nila sagutin ang mga tawag ko. Saan pa ako magtatrabaho nito? Huwag mo nang itanong. Itinakwil na ako ng mga magulang ko. Ayaw na nila akong pauwiin. Hindi ko alam kung anong kamalasan ang nangyayari sa atin. Yue, sumama ka muna sa akin pauwi sa bahay namin. Dala mo na ang anak ko. Kapag naisip nila ang tungkol sa magiging apo nila, baka sakaling mabawasan ang galit nila. Sige, baka makatulong iyon para gumaan ang loob ko. Sa wakas, ng buong tapang, may pakikilala na kita sa mga magulang ko. Huwag kang mag-alala. Dala mo ang bata ngayon, tiyak na sa sandaling makita ka nila, magiging napakasaya nila. Pa, Ma. Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi naming bawal kang umuwi rito? Ma, bahay ko rin ito. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Tia, ako po ang girlfriend ni Songfei. May inihanda po akong kaunting regalo para sa inyo. Hindi namin kailangan ng mga gamit mo? Umalis na kayo ngayon din. Layas. Hinding-hindi namin tatanggapin iyan. Lumayas kayo sa harap ko. Ma, ngayon lang nagpunta rito ang girlfriend ko. Bakit ganyan ang trato mo sa kanya? May mukha ka pang ipakita rito? Buong barangay. Alam na isa siyang masamang babae na nang aagaw ng iba. Hindi lang siya nanggugulo, inapipan niya ang asawa ng lalaki. Wala na siyang natirang kahihiyan sa katawan. Naku po si Mang Song, napahamak ng husto dahil sa anak nila. Nabalitaan ko, sa kumpanya ni Mang Song, maraming investors dahil sa isyong ito ang nag-atras na ng pera. Tingnan niyo ang mga ito. Ang babaeng ito kasama ang walang modong lalaki, nagawa pang humarap sa magulang, tunay na walang hiya. Ikaw, maglaho na kayo sa paningin ko? Ang dangal ng pamilya Song? Sinira mong lahat? Hayop ka? Ano ba talagang nangyayari? Tingnan mo, ang reaksyon ng nanay ng kabit. Ngayon alam na rin niyang kabit ang anak niya. Siyempre, pinagtitinginan na ang isyong ito ng lahat. Ano ang tinitingin-tingin nyo? Magsialis na kayo. Tia,
Hindi ba ay mayroon lang tayong hindi pagkakaunawaan? Sa loob na po tayo mag-usap. Gusto mo pang pumasok sa pamamahay ko? Dahil wala kang hiya, diretsahan ko na itong sasabihin. May asawa ka pa sa bahay nyo. Isa kang babaeng walang modo. Bilang babae rin, ikinahihiya kita. Tia, siguradong may hindi pagkakaunawaan lang dito. Gawa-gawa lang ito ng talunang sisuran. Hindi pagkakaunawaan? Naglakas loob ka bang sumama sa akin sa civil registry para imbestigahan ito upang makita kung kasal ka ba talaga? Ma, kahit nakasal siya, anong paki natin? At saka maghihiwalay na rin sila agad. Dinadala rin niya, ang anak ko. Pero kasal pa rin siya sa iba. Kami ng papa mo ay, marangal ang pamumuhay habang buhay. Paano kami nakapagpalaki ng anak na katulad mo na sumisira ng pamilya ng iba? Hay nako! Nakakahiya ka? Makaalis ka na rin agad? Kundi, baka parusahan ka pa ng papa mo. Ma, Alis na. Ma. General Manager si Yueyo sa isang malaking kumpanya. Kumikita siya ng mahigit $1,000,000 sa isang taon. Talagang magaling siya. Ang wala niyang kwentang asawa ay hindi bagay sa kanya. Ang pagsasama namin ngayon ay patunay na mahusay rin ako. May kapal pa na mukha ka magsabi niyan. Pa, sinaktan mo ako? Bakit? Anong masama kung saktan kita? Gusto pa nga kitang parusahan ng husto. Uncle Tia, tiyak na may hindi pagkakaunawaan lang. Matagal nang wala ang pagmamahalan namin ni Suran at siya pa ang unang ng babae. Si Song Fei at ako ang tunay na nagmamahalan. Uncle, Tia, huwag na huwag kayong maniniwala sa kanya. Ang taong si Suran ay napakagaling gumawa ng gulo sa iba. Ang kapal na mukha mo. Isang babaeng nasa 30 taon na may sariling pamilya. Ang may lakas ng loob pa magsalita ng ganyan. Song Fei, kung kinikilala mo pa kaming dalawa bilang iyong mga magulang, tapusin mo na agad ang ugnayan sa babaeng ito. At saka, alisin mo ang batang yan. Pa, anong sinabi mo? Tama ang tatay mo. Kailangan mo nang makipaghiwalay sa babaeng iyan. At humingi ka rin ng paumanhin kay Suran. Makiusap ka na patawarin kanya. Dahil kung hindi na makakaharap ang pamilya natin sa mga tao. Hindi pwede. Ang nasa loob ng sinapupunan ko ay apo niyo pa rin. Apo? Hindi namin kailangan ng apo na mula sa labas. Kahit ang mga ninuno nating mga pamilya Song ay siguradong hindi rin papayag. Pa, mas pinaniniwalaan niyo pa ba ang sinasabi ng ibang tao na si Suran kaysa sa sarili niyong anak? Anak niyo ako. Pero ngayon ay pinipilit niyo akong alisin ng bata. Kung ayaw mong sumunod, simula ngayong araw, puputulin na natin ang ugnayan natin bilang mag-ama. Pa, nakalimutan niyo na ba? Magtatrabaho na ako sa Longyun Group bilang direktor. Kapag nakapasok na ako sa Longyun Group, ang kumpanya ng pamilya natin ay siguradong aasenso rin ng husto. Inaakala mo ba na makakapasok ka pa sa Longyun Group? Ang pamilya Song natin ay wala ng pag-asa. Sana lang, huwag mo kaming idamay sa pagbagsak ng buong pamilya Song. Ang talunang si Suran na iyon, ang tuso talaga niya. Hindi ko alam kung paano niya napaikot ang mga magulang ko. Dapat lang magsama ang babaeng mang-aagaw at ang lalaking manloloko. Maayos naman pala itong mag-asawa. Sayang nga lang. At naging sakit sa ulo ang anak nila. Pa, bakit ayaw niyong maniwala? Tatawag na ako ngayon din sa Longyun Group. Pasensya na po. Ginoong Song, base sa naging desisyon ng pamunuan ng kumpanya, napagpasyahan naming bawiin ang inaalok naming trabaho sa inyo. At simula ngayon, sa lahat ng mga subsidiary ng Longyun Group, hindi natatanggapin ang resume nyo, Ginoong Song. Bakit nangyari ito? Anong... Ikaw. Putol na ang ugnayan natin bilang mag-ama. Simula ngayon, huwag ka nang babalik dito. Umalis ka na. Layas. Pa! Nahiya na ako ng husto. Magsilayas kayong lahat. Sige na, huwag ka nang umiyak. Pasensya na at nahirapan ka. Hindi ko rin nakalain na ganito katindi ang galawan ni Suran. Ikaw na lang ang inaasahan ko. Sa iyo na lang ako may tiwala. Kailangan mong tulungan akong maghiganti. Tungkol sa huling nangyari, hindi pa kita napapasalamatan ng maayos. Kaya sa pagkakataong, ito, ako na ang taya. Huwag ka nang mahiya. Mayroon din naman akong gustong itanong sa iyo. Sabihin mo. Senior, binabalak mo na bang makipagdiborsyo? Oo,
Kung ganoon, pagkatapos mong makipagdiborsyo, naisipan mo bang muling bumuo ng pamilya? Sa ngayon, hindi ko pa ito naiisip. Pero, kapag nakahanap ako ng tama, pag-iisipan ko ito. Eddie, tingin mo ba, Senior, na ako na ang tamang tao? Ako? Senior, hindi mo kailangang magmadaling bigyan ako ng sagot. Matiyaga akong maghihintay sa iyo. Akala ko ba si Suran ito? O, hindi ba't ito ang masamang babae at ang lalaking naninira ng pamilya? Siguro naman ayaw mong maging kabit? Kaya pala, handa kang tumulong sa kanya. Suran, ikaw nga ang nanlalaki dyan at may kapal ka pa ng mukha na sabihan ako? Sige, nanlalaki na akong nanlalaki. Mas bata ako sa iyo. Mas maganda rin. At nung nakilala ako ni Senior ay parang swerte pa siya, di ba? Di ba, Senior? Suran, totoo ka ngang walang hiya. Samantalang ikaw naman ang unang nagtaksil. Ikaw pa ang may ganang magbaliktad ng sitwasyon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, may kapal pa ang mukha mo na laitin ako? Ano naman kung laitin kita? Isa kang hamak na talunan, isang walang kwentang lalaki. Pati na rin ikaw, patapon na itong gamit ko. Gusto mo pa? Bakit? May nasasaktan ba rito? Hindi mo pinahalagahan noong nasa iyo pa. Ngayong nakita mong nasa akin na si Senior, nagsisisi ka na? Nagsisisi? Nagsisisi ako na hindi kita kaagad iniwan noon. Nagpakapagod at nagsilbi ako sa iyo ng 10 taon. Ano pa ang pagsisisihan mo? Siyempre ang magsisi na hindi kita kaagad dinispatcha. Para sana mas maaga kaming nagkaroon ng magandang buhay. Sigurado ka ba na sa piling niya? Ay giginhawa ka? Daan-daang porsyentong sigurado. Mabait siya at may kakayahan. Malayo sa isang simpleng doktor na tulad mo. Wala kang binatbat. Kahit gumamit ka pa ng maduming taktika para pansamantala kaming mawalan ng trabaho, lilitaw at lilitaw pa rin ang galing niya. Naniniwala ako na si Song Fei ay magtatagumpay. Hay nako, talaga namang hindi ka talaga titigil. Hanggang hindi ka nabibigo. Bakit? Dahil ba mas mahusay ako sa iyo? Hindi ka makatanggap? Kung talagang mahusay ka, bakit wala kahit isang kumpanyang tumatanggap sa iyo? Bakit kayo tinakuwil ng sarili mong mga magulang? Huwag mong sabihin na ang pagkansela sa alok kay Song Fei ay kagagawan mo? Hindi maaari. Dahil hindi mo kailanman malalapitan si Longyun Group, kaya sigurado akong nagkataon lang ito. Sige, hindi ko na ito palalakihin pa. Dahil nagkita na rin tayo ngayon, pirmahan mo na ang divorce agreement. Tamang-tama, ayaw ko na rin patagalin pa ang divorce na ito. Pero ang umalis ng walang bitbit na kahit ano, hindi mangyayari yan. Hindi ako pumunta rito para makipag-ayos sa iyo. Pumunta ako rito para ibigay ang huli kong babala sa iyo. Gawin niyo na ang gusto niyo, dahil kahit kailan, ay hindi ako natatakot. Masyado ka talagang matigas ang ulo, no? Kung ganoon, wala akong magagawa kundi ipakita sa iyo kung ano ang totoong mukha ng galit ng publiko sa internet. Siguraduhin mo lang nakakayanin mo yon at hindi ka mawala dahil sa tindi nito. Sige ba? Pero hayaan niyo rin akong paalalahanan kayo. Huwag ninyong hayaang mapahamak kayo sa sarili ninyong laro. Hinihintay na naming mapahamak sa internet. Napakabata mo pa ring mag-isip. Alis na tayo. Sige po, asawa ko. Senior, anong plano mong gawin? Hayaan mo lang sila. Pagkatapos ng lahat, nakikita naman ng lahat ang katotohanan. Senior, palagi kitang susuportahan. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan. Nahihiya ako. Maraming salamat sa iyo. Bakit mo ako dinala rito? Dahil hindi pumayag si Suran na umalis ng walang bitbit kahit ano. Kung ganoon, ay kailangang nating galingan ang pagpaplano, pananakot sa kaniya. Ibig mong sabihin, na alisin ang bata, tapos isisi ang lahat kay Suran, at pagkatapos ay ipahiya siya sa internet? Eksakto. Yueyu, sa ganitong paraan lamang, mapipilitan si Suran na bitawan ang mga ari-arian. Pwede pa nating samantalahin ang pagkakataon para siraan siya na mayroon siyang babae, kaya kunwari ay sa operasyon,
pero sinadya niyang alisin ang bata mo. Huwag kang mag-alala. Galit ang mga netizen sa mga taong katulad niya. Pagdating ng panahon, siguradong tutulungan kanilang kondenahin siya. Baka nga pati, ang mga shares ni Su Group ay makuha rin natin. Pero sabi ni Suran, noong huli, na kapag nawala pa ang bata, mahihirapan na akong magkaanak uli. Hindi ko talaga kayang pakawalan ang batang ito. Bakit ka nakikinig kay Suran ng ganyan? Ilang taon na kayong hindi nagkakaroon ng anak? At problema iyon ni Suran, walang kinalaman sa iyo. Manalig ka sa akin, kung nagawa kitang pakanakin ng isa, magagawa ko uli iyon sa pangalawa. Ibig kong sabihin, kung pwedeng kunwari na lang mawala ang bata, wag nating totohanin. Natatakot ako. Ang laki na niyan, paano tayo magkukunwari? Yue, kapag nawala ang batang ito, pwede pa tayong magkaanak uli. Saka, hindi ba humiling din ang mga magulang ko na alisin ang bata? Kung gagawin natin ito, hindi ba't parehong problema ang matatapos natin? Kaya gagawin mo ba sa akin ang... Tama. Itutulak kita mula rito para alisin ang bata. Siguradong hindi mo ako sisisihin, di ba? Ginagawa ko ito para makuha natin ang mga ari-arian mo. Hindi kita sisisihin. Dapat isisi ang lahat sa talunang si Suran. Siya ang ayaw pumirma na umalis ng walang kahit ano, kaya pinilit niya tayong gawin ito. Suran, ikaw na impostor na doktor. Lumabas ka riyan. Pagbayarin mo ang apo ko sa ginawa mo. Bakit ba kayo nag-iingay? Naiistorbo na ang pahinga ng mga pasyente. Huwag mong subukang pagtakpan ang masamang taong iyan na si Suran. Ilabas niyo na siya agad. Doktor na walang konsensya. Dapat siyang parusahan. Walang pusong doktor. Suran, handang-handa na ako sa araw na ito. Mabuting sumunod ka na lang sa gusto ko. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Kung hindi, humanda ka sa gagawin ng taong bayan sa iyo online. Hoy, ikaw! Mabuti pang makinig ka sa amin. Ganoon ba? Humanda ka sa akin. Sa inyong lahat, ako ay isang inang nawalan ng anak. Ang may kasalanan sa anak ko, ang doktor na iyon, ay ang nasa OBGYN na si Suran. Yue, ang gagawin natin, hindi ba masyadong mapanganib? Paano kung hindi ito magtagumpay? Ma, sabi ni Song Fei, ang ganitong klaseng pampublikong sumbong ay napakataas ng antas ng tiwala. At isa pa, ngayon, ang relasyon sa pagitan ng mga doktor at pasyente ay napakatensyon na. Paniguradong lahat ay maaawa sa mga buntis dahil sila ang tinitingnang mahina rito. Isa rin akong buntis na tinalikuran ni Suran. Tiyak na maaawa ang lahat sa akin. Hay naku, napakaraming tao ang nakasubaybay sa atin. Eksakto sa inaasahan ko. Sa oras na ito, kapag hindi nila ibinigay ang kalahati ng shares sa atin, huwag nating silang tantanan. Tama. Kulang ang kalahati. Dapat 80%. Ang mga detalye ay isinulat ko na sa aking profile. Hindi lang nangaliwa si Suran, kundi dahil sa babae niya, pinahamak niya ako at ang aking bata. Ang ganitong uri, na may masamang hangarin at hindi mahusay na doktor, dapat niyo akong tulungang makuha ang hustisya. Dapat alisin ang walang pakialam sa buhay na masamang doktor na iyan. Mahal? Tingnan mo, ang masamang babaeng ito ay nag-livestream pa. Sa tingin ko, nawalan talaga siya ng bata. Dahil lang kay Dr. Su na hindi pumayag na umalis ng walang bitbit, nagawa na nila itong desperadong hakbang. Oo nga. Kahit ang hayop ay hindi sasaktan ng anak, bakit nagagawa nilang maging ganito kalupit? Ang kakapal ng mukha. Ginagawa pa niyang panakipbutas ang mga netizens. Pero alam na natin ang buong katotohanan. Anak nang, naglakas loob pa siyang mag-livestream. Eto na ang pagkakataon sa livestream. Mumurahin ko ang walang hiyang ito sa mukha. Nag-livestream ang masamang babae. Sinisiraan niya si Young Master Su. Guys,
Suportahan natin si Young Master Su. Dati, naghahanap pa tayo ng pagkakataon na murahin siya. Ngayon, ito na. Siya na mismo ang lumapit. Tama. Ang mga kamay ko ay handang-handa na sa pag-type. Mura na. Sugurin siya. May mukha ka pang lumabas. Karma iyan na nawala ang bata mo. Bakit? Huwag mong idamay si Dr. Su. Napakawalang hiya mo, Panjinlian. Bakit ganito ang nangyayari? Mali ito. Bakit lahat ng mga netizen ay sa atin nagagalit? Oo nga, hindi ba dapat ay si Suran ang sinisisi nila? Masamang babae, ang kapal ng mukha. Huwag na ring magtago ang kabit. Ako ang biktima rito. Kita naman namin. Ang anak ko, si Suran na palpak na doktor ang nagpahamak kaya nawala ang bata at saka nagtataksil din siya. Bakit niyo ako pinagagalitan? Ako ang biktima. Parang may hindi tama. Halatang may nagmamanipula ng usapan. Malamang ay mga bayarang taga-suporta ito ng tatay ni Suran Yue. Huwag kang kabahan. Ituloy mo lang ang pagsasalita. Hindi ako naniniwalang wala man lang isang matino rito. Narito ang mga ebidensya. Yung mga tao sa komento na nang iinsulto sa akin, may konsensya pa ba kayo? Kung hindi kayo maninindigan ngayon, balang araw kapag nagtaksil ang mga asawa nyo, sino na ang tutulong sa inyo? Kami ang mga dehadong panig. Bakit nila? Sandali lang. Ikalawang ospital ng bayan ng Haishi. Narito na ang opisyal na account. Magsisimula na ang tunay na laban. Ito nga ang official account. Bakit ang dami nilang followers? Siyempre naman, mas mapagkakatiwalaan kapag official account. I-mention mo lang sila ng direkta, hindi ka matititiis ng ospital. Paano kung sakali na gamitin ng ospital ang medical records ko para baligtarin ang usapan? Huwag kang mag-alala. Base sa Civil Code at sa Privacy Protection Clause, para sa mga pasyente, wala silang karapatan na ilabas ang iyong medical record. At saka, ang mga official accounts na yan, madalas nilang pinalalampas ang malalaking issue at hindi na binibigyang pansin ang maliliit na bagay dahil hindi nila sisirain ang sarili nilang reputasyon. Napakatalino mo talaga. Kapag hindi nila inaksyonan ang problema natin, gagawa ko ng malaking iskandalo sa tapat ng ospital. Tama ang sinabi nyo, ang mga taong ito ay mga bayaran lang ni Suran. Hindi ako naniniwala na ang gobyerno ay papanig din sa kanila. Bakit pumasok ang account ng ospital? Nakikita ko na ang official account, ang ikalawang ospital ng bayan. Ito ang ospital kung saan si Suran ang nag-opera sa akin. Ikalawang ospital ng bayan. Nais ko po kayong tanungin. Sa mga tulad ni Suran na walang kwentang doktor, bakit po ang inyong ospital ay ayaw bawiin ang kanyang lisensya bilang doktor? Hahayaan niyo pa ba na may mapahamak pang inosenteng tao? Anong gagawin ko? Hindi sila sumasagot, sila. Ipagpatuloy mo, pressure in mo pa sila. Hindi umalis ang official account? Siguradong gusto kanilang suportahan. Gusto ko po ngayon na hilingin sa ospital na tulungan akong makamit ang hustisya. Hindi ko kailangan ng anumang bayad. Ang gusto ko lang ay ang masamang lalaki na si Suran ay pagbayarin sa pagkawala ng anak ko. Nag-request ng video call ang ospital. Tanggapin ang tawag at hayaan ang mas maraming tao na magkaroon ng pakialam sa nangyayaring ito. Basta't mataas ang atensyon ng lahat, ay mapatutunayan natin ang mga sala at matatapos sila. Paano ito nangyari? Bakit si Suran? Salamat, Dekano Chen, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mag-live. Sa inyong lahat, ako si High City, ang head ng ikalawang pampublikong ospital. Tungkol naman sa paninira sa ospital na ito at kay Dr. Su, nagpasya ang pamunuan na si Dr. Su, ang magsisilbing kinatawan para sumagot. Grabe. Heto na ang ganti. Ang galing. Talagang nakakaaliw ito. Tingnan natin kung anong sasabihin ng dalawang masamang tao na iyan. Humph. Oras na para ang dalawang walang hiyang ito ay maparusahan na. Tungkol naman sa sinasabi ng pasyente na hindi naging maayos o kaya naman ay bigo ang operasyon. Ang totoo niyan ay ang pasyente, pati na ang kanyang pamilya, ang nakiusap sa akin na gawin ang operasyon. Ito, ang nilagdaan niya noon na pagpapatunay na walang pananagutan ng ospital. Napakasinungaling mo. Noong una ang sabi mo, ang operasyong ito ay ikaw lang ang tanging makagagawa. Naniwala ako sa iyo. Sobra akong naniwala sa iyo. Pero sino ang mag-aakalang napakahina ng abilidad mo? Isa lang iyon sa mga sasabihin ko. Ikalawa, pagkatapos ng operasyon ng pasyente, ay maayos na nailigtas ang bata. Nagsisinungaling ka. May hawak akong ebidensya rito. Peke ang katibayan na yan? Ginawa niyo iyan para sirain ako? Para paalisin ako ng walang-wala? Para kayong dalawang magkasabwat sa kasamaan ay makuha ang aking mga ari-arian maging ang bahay ko. Gawa-gawa mo lang ang mga paratang na iyan. Pagbabayarin kayo ng langit sa ginagawa nyo. Ang dapat na magbayad ay walang iba kundi kayo.
Yue. Bakit ang tindi mangmura ng mga netizen na ito? Bakit ang opinyon ng publiko ay pabor lang sa isang panig? Oo nga, halatang may hindi tama rito. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Isa akong babae. Paano ko magagawa na alisin ang sarili kong anak para lang pagbintangan siya? Yang mga sinasabi mo, naniniwala ka ba riyan? Kabilang na ang mahigit 1,000,000 netizens, matagal na nilang alam ang katotohanan. Ito. Paano kung papatisurin ko siya para mawala ang bata? Ito? Hindi ba ito ang video sa ospital noong araw na iyon? Bakit ito na-upload sa internet? Kaya pala, naka-livestream pala ang lahat noong araw na iyon. Lahat ng tao ay alam ang nangyari. At tayo lang ang walang malay sa lahat. Chu Yue, iyan ang dahilan kung bakit hindi ka makahanap ng trabaho at kung bakit ang mga magulang ni Song Fei ay kailangang makipagkalas ng relasyon sa kanya. Kaya pala ganoon ang nangyari. Ang apo ko, nawala na siya nang wala sa oras. Kasalanan mo ito. Suran, napakasama mo talaga. Alam mo na ang lahat ng ito noong una pa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto mo bang mawala na lang kaming lahat? Ako pa ang masama? Hindi ba't kayo ang talagang masama? Hanggang ngayon, gusto nyo pa rin akong sirain at hiyain. Kung hindi dahil sa mahigit 1,000,000 netizen na nanonood, hindi ko sana maipaliliwanag ang sarili ko hanggang ngayon. Ano nang gagawin ko ngayon? Paano na ako lalabas at haharap sa mga tao? Paano na ang trabaho ko? Nakakatawa. Ngayon natatakot ka na. Itong Song Fei na ito, nabababae pa rin pala hanggang ngayon? May mga nagsasabi na gumagawa ka ng hindi maganda at marami kang babae. Ang mga sinasabi ng mga netizen na ito, totoo ba o hindi? Siguradong totoo yan. Ito. Ginagawa niya lang yan. Para sumikat, peke yan. Sabi ng mga tao, totoo raw ang mga ebidensyang ito at handa siyang managot sa batas. Napakawalang hiya mo. Nakuha mo pang linlangin ang anak ko at apihin siya. Papaparusahan kita. Para sa'yo, tiniis ko ang panglalait ng lahat sa internet, pati trabaho ko nawala, ang anak ko, asawa ko, tapos, ngayon paglalaruan mo pa ang damdamin ko? Tigil na. Anong karapatan ninyong pagbintangan ako? Chu Yue, tungkol sa nangyari sa bata, hindi ba't pumayag ka rin naman? At ngayon ako ang sinisisi mo? Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Dahil iyon sa niloko mo ako. Niloko kita? Saan naman kita niloko? Pareho na tayong matanda, ginusto nating dalawa ang nangyari. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi lang dahil sa pera mo, sa tingin mo ba ay sasamahan kita? Itong 30 anyos na matandang babaeng gaya mo? Niloko mo ang anak ko? Sinira mo ang buhay ng anak ko. Walang hiya ka. Papantayan kita. Tignan natin kung hindi ka maparusahan sa akin. Suran, nakita mo na. Isang mandaraya lang si Song Fei, niloko niya ako. Nagsampa na ako sa korte ng petisyon para sa diborsyo. Humanda ka. Aalis kang walang kahit ano. Hindi tayo pwedeng mag-divorce. Hindi pwede ang diborsyo. Patawarin mo na ako. Alam ko na po na mali ako. Hindi dahil sa alam mong mali ka, kundi dahil pinapanood ka ng 1,000,000 netizens. Gusto mo lang na humanap ng paraan para makatakas ka. 10 taon na ang ating samahan. Hindi ka naman pwedeng maging ganito kalupit, di ba? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nangangako akong magbabago na ako. Ang lahat ng iyan ay sabihin mo na lang sa pulis. Anong ibig mong sabihin? Ikaw at si Song Fei ay nagkunwari para siraan ako, napasok sa kasong libelo at panggugulo sa publiko. Pati na rin noong una, ang lahat ng nangyari sa ospital. Kapag pinagsama-sama ang lahat, sapat na yon para mabilanggo ka. Tatawag siya ng pulis? Makukulong ba ako? Suran, wala kang silbi? Talagang naglakas loob kang tumawag ng pulis? Para ang sarili mong asawa ay maipakulong mo sa piitan? Lalaki ka ba talaga? Suran, 10 taon tayong nagkasama. Talaga bang gusto mo akong tuluyang pabagsakin? May kapal ka pa na mukhang sabihin yan? Ikaw mismo ang tumapos sa lahat ng mayroon tayo. Ikaw ba si Chu Yue? Sumama ka sa amin? Pati na rin kayo. Suran, patawarin mo ako, sige na. Alam na talaga namin ang pagkakamali namin, patawarin mo na ako. Anong karapatan ninyong huliin ang anak ko? Suran, mali ako? Nagkamali ako? Hihingi ako ng tawad sa iyo? Humihingi ako ng paumanhin? Patawad? Pakawalan mo na ako. Napakagaling naman ng mga pulis. Salamat sa pag-aalala ninyong lahat. Ang kikitain sa pagkakataong ito ay ibibigay naming lahat ng pamunuan ng ospital bilang donasyon. Sana ang lahat ay laging masaya at laging maging matapang na harapin ang buhay. Dr. Su, ang mga ganyang tao ay hindi dapat iniiyakan. Salamat po, Direktor. Walang anuman. Ikaw,
Karapat dapat ka sa mas higit pa. Bakit hindi ka man lang nagpasalamat sa akin? Kanina pa ako naghihintay sa iyo. Kasi, kailangan ko pang maghanda. Kahit gaano pa katagal ang paghahanda mo, patuloy akong maghihintay sa iyo.